Bakit ganun tinitingnan mo ako? Mahal, gusto kong umuwi. Sa tingin ko, ang bagay na to, pwede ba nating? Umunang umuwi. May malaking bahay tayo dito. Mga pagkaing espesyal pa. Ano pang hahanapin mo? Bakit magrereklamo? Kailangan pa bang umuwi sa lumang barong-barong? Kakain lang ng repolyo doon. Bakit parang kakot ka naman? Para sa akin, ang bagay na to. Sobrang katawa-tawa, parang hindi moral. Bakit hindi moral? Hahiram ko lang ang asawa ko. Para magkakasal sa best friend ko lang. Parang gawa na mabuti at tumbasan ng biyaya to. Pero ano naman? Si Liu Mei ang pinakamalapit kong kaibigan. Malapit na siyang magmana ng bilyong piso naman ah. Maganda rin to para sa atin pareho. Ay, tignan mo, ang baik naman niya. Dahil lang sa pera, halo-halo na niya talaga ako ibinenta. Anong ibig mong sabihin na ibenta? Hindi pagbebenta, ito ang bayad pa sa salamat. Hindi mo rin naman natanggap ang pera. Teka, sasabihin ko sa'yo mamaya. Bala kong pakiusapan siyang dagdagan pa ang bayad. Dagdagan pa. Ano pang dagdag? Dagdag pera. Ito ay bilyong piso naman ah. Gusto ko ng 10 milyong piso. Iyon lang ang tama. Paano mo nagawa yan? Paulit-ulit ka na naman. Narito na ang pagkain. Zhao Liping, Sir Sun. Anong pinag-usapan nyo? Medyo may kakaiba ang atmosphere. Baka hindi na ayos ang pagtanggap ni Liu Mi. Walang ganyang bagay. Sobra lang si Old Sun namin. Medyo dramatiko. Nami-miss daw ang bahay. Liu Mei. Kahapon, bigla siyang umuwi. Wala naman sigurong naging masamang epekto sa'yo, di ba? Naku, wala naman. Sisi ko lahat. Dahil tayo ang naghiwalay sa mag-asawa. Ganun ba? Tuloy, inom tayo. Itinatama ko lang bilang paghingi ng tawad. Wala, okay lang. Hindi ba, binayaran naman kayo? Anong ginagawa ni Oldson? Huwag niyong ipahiya ako rito. Ay, mukhang luto na ang sopas. Titingnan ko na lang. Liu Mi, tama na muna diyan. Gusto ko lang na maayos ang pagkakaisa ko sa performance mo. Pero hindi static ang eksena, dapat nagbabago. Hindi ba? Dumating na ang sabaw. Dumating na ang sabaw. Liu Mei, ikman mo naman ang gawa ko. Matagal na rin akong hindi nagluto. Kung may babalik ang oras, babalik ako 3 araw ang nakakaraan. Maari pa ba kung pumayag sa ganyang kahalay na kahilingan? Liu Mei ah, ang lugar mo, ang romantic talaga. Zhao Liping, ang ganda mong kayong araw. Ang dila mo, ang seat mo. Ay, umatanda na ako. Mas mabuti pa ang pagiging bata at maganda mo. Sunwei, ang tagal na nating hindi nagkita. Narinig ko mula kay Zhao Liping. Sinasabayan mo siya sa buong araw ng pamimili. Nakakainis naman siya, inggit ako. Na meron siyang asawang napakaalaga sa kanya. Hindi naman. Walang pera. Anong silbi ng pagiging maalaga kung wala namang pera? Siguro kasi hindi ka naghahanap. Kung hindi ganyan, ang mga lalaking wala namang pakinabang na yan. Kulang-kulang lang,
bibili ka na ng kahit anong gusto mo. Ay, tama nga. Bago ko lang nabili to. Maganda ba? Maganda, magkano yon? Hindi mura, 28,000. 28,000 mahal ba? Sunway, huwag mong sabihin. Gabe, ang hina mo ngayon. Kahit konting pera, hindi mo na maibigay. Nag-alala lang ako sa lola. Dapat may naiwan para pang emergency. Sige, hintayin nating magasakit na siya bago gumawa ng kahit ano. Hindi naman pwedeng para sa isang. Lola, napapatay na. Iwasan na ang normal na buhay, di ba? Siya lang ang tanging kamag-anak ko. Tahimik ka na. Gusto mo pa ba mabuhay na kasama ako? Kung ayaw mo, maghiwalay na tayo. Mahal, hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Bakit mo sinasabi to sa harap ni Liu Mi? Bakit mo kailangang pag-usapan to sa kanya? Gusto mo bang ilagay ako sa kahihiyan? Si Miss Liu, hindi ba siyang pinakamatalik mong kaibigan? Maintindihan ka niya. May intindihan. May intindihan kung ano. May intindihan na si Zhao Liping. Naghahanap ng walang kwentang lalaki. Mahal, anong sinasabi mo kanina? Di mo ba naiintindihan? Sinasabi ko, mahirap ka. Mahal, kuta ka lang pala. Ako, si Zhao Liping. Nagasilaw palaga ako nung pinili kita. 8 Liping. Dapat ikaw ang mas masaya rito. Ginoong Sun. Siya kasi, sobrang makamagulang at responsable. Isang napakamapagkakatiwalaang lalaki. Anong silbi ng pagiging maaasahan lang? Grabe tong mga lalaki. Ang importante, dapat may pera. Kailangang malaki ang pera. Totoo, ang hirap kumita ng malaking pera. Pero sa tingin ko, gusto ni Sunway kumita ng malaking pera. Hindi naman ganoon kahirap. Liu Mei, sabihin mo na. Ano ang balak mo? Anong paraan? Gusto kong hingin ang tulong ni Sunway. Pag nagtagumpay tayo, babayaran siyang 2 milyong piso. 2 milyon. Hindi ba makakapag-stay ako sa malaking bahay? Mamuhay na parang mayamang misis, di ba? Anong yan, Liu Mi? Hindi ako papasok sa mga illegal na bagay. Bobo ka ba? Sa mundong to, saan pa may ganap na malinis na pera? Na totally malinis. Basta walang gulo, ok na. Mahal, mali ka. Ang pagsunod sa batas ang minimum. Ikaw, sinasabi mong mali ako. Akala mo ang galing mo. Zhao Liping, Sunway. Mali ang pagkaintindi ninyo. Sinasabi ko, hindi ito illegal. At para sa inyo, hindi rin ito mahirap isaayos. Liu Mei, huwag ka nang maggabalot-balat. Sabihin mo na sa amin, paano kami makakatulong sa'yo? May iniwang testamento ang lolo ko. Kailangan kasal para maging karapat-dapat. Para mamana ng buo ang bilyong piso naman na niya. Bilyong piso naman na. Liu Mei, ang dami ninyong pera, grabe. Pero kung hindi ako mag-aasawa, hindi ko mamamana ng buo. Kukuha na lang ako ng allowance buwan-buwan. Naiintindihan ko na. Kaya ngayon, tinawag ninyo kami ni Sunway para uminom ng tsaa. Para ba upang kami ang magpapakilala ng mapapangasawa para sa'yo? Hindi yon madaling gawin. Tayo naman ay mga karaniwang tao lang. Sino ba ang bagay kay Liu Mi? Maling-mali yan. Sa tingin ko, si Sunway ang bagay. Liu Mei, hindi ka ba nagbibiro sa akin? Si Sunway, siya ang asawa ko. Naiintindihan ko ang ibig kong sabihin. Maghiwalay muna kayong dalawa. Ako at si Sunway magpaparehistro kami ng kasal. Pag natapos na ang plano, babalikan ninyong mag-asawa muli. Bakit pa kailangan gawin ng ganito kakomplikado? Bakit hindi ka nalang humanap ng isang hindi pa kasal na tao? Eksakto, Liu Mi, ang ganda mo, bata pa, at mayaman pa. Anong klaseng tao pa ang hahanapin mo? Hindi biro magpakasal. Kailangang piliin pa niya yung basurang to. Anong ginagawa mo? Ayoko ng mga lalaki. Hindi ko totoong gusto magpakasal. Gagawang forma lang ang kasal. Si Sunway ay mabuting tao. Sigurado hindi niya. Magnasa sa manako. Si Sunway namin, maaasahan siya talaga. Sige na, hindi ba magdi-divorce lang? Tapos magpapakasal ulit forma lang. Sa ngayon ako. Hindi ako sang-ayon. Sunway, may sira ka ba? Kung sa tingin ni Sunway kulang ang bayad, pwede pang dagdagan. Pwede pang pag-usapan. Pag-usapan pa. Hindi ganyan. Ang ibig kong sabihin, magkakaibigan tayo. Hindi namin hinihingi ang pera. Sunway, halika rito. Hoy, hoy. Hoy, Sunway, baliw ka ba? Akala ko gumaling na ang pag-iisip mo. Magbabargain ka ba sa kanya? Charity ka ba dito sa akin? Liu Mei, hindi. Kaibigan mo ba siya? Bakit mo binabanggit ang pera sa harap niya? Tumahimik ka na. Magapatid man, dapat malinaw ang usapan sa pera. Lalo na't may bilyong piso naman na. 2 milyon. Kislap lang yan sa bilyon. Inaakala ko nga, kulit pa siya. Simula ngayon, bahal kang magsalita. Ako ang magdedesisyon.
Liu Mei, ang sinasabi ni Sun Wei. Kasi ang lapit natin, pwede namang walang bayad. Pero nakita mo naman, matagal na kaming nagmamahalan. Mas matibay pa kaysa ginto ang pagmamahalan namin. Plano naming kumanda ng magkasama. Kukuha ng divorce certificate sa gitna. Parang malas, di ba? Pwede pang dagdagan. Magkano ang dagdag? Bibigyan ka muna namin ng 1 milyong piso na deposito. Pag natapos na ang lahat, i-transfer pa namin ang 2 milyon. May dala na akong kasunduan. Walang problema, may kakilala ako sa civil registry. Gagamit kami ng GIN channel. Bukas na lalabas ang sertipiko. Sisiguraduhin naming maayos to. Ayusin namin ito ng maayos para sa'yo. Liu Mei, halika. May kinalaman talaga to. Mabilis talaga ang paglabas ng sertipiko. Hiwalay na kami ni Sun Wei. Pwede na kayong magpakasal. Sige po, Ji-Sun-Wei. Tara, kumuha na tayong rehistro. Anong nangyayari dito? Totoo nga, kakakuha lang ang divorce ang isa. Agad naman kakainom ang marriage certificate. Ito ba ang importante? Tingnan nyo, ang dating ng ex-wife, ang saya niya. Parang nanalo ng 500,000. Ano na bang nangyayari sa mundo? Naging ganito na ba talaga? Masasabing astig talaga yung lalaki. Modelong dapat tularan. Liu Mei, mahal, congrats sa inyong dalawa, bagong kasal. Huwag ka naman magbibiro, mahal. Anong biro ang sinasabi mo? Ito kasi ang ating Liu Mei. Unang beses niyang magkakasal. Siyempre, kailangan batiin siya. Salamat, Zhao Liping. Walang anuman. Ngayon kasi, magiging mas malapit pa tayo sa pamilya. Ngayon na nagawa na natin ito. Ang usapin na yung 2 milyong piso. 8 Zhao Liping. Hindi ba nakaayos na sa kasunduan yon? Kailangan munang makuha ang mana bago kumpletuhin. Hindi ba kapag kumuha na ng rehistro, agad na makukuha ang mana? Naman. Hindi ba sapat ang pagkuha ng rehistro? Makukuha na ba namin ng mana? Hindi nyo ba binasa ng mabuti ang kasunduan? Hindi ba't ikaw ang magbabayad? Hindi mo naman kami lolokohin, di ba? Magkakaibigan naman tayo. Kaya hindi namin talaga na-review ng mabuti. Kaya nga, ang pagkuha ng rehistro, kasal lang yon, di ba? Bilyong piso na mana. Hindi ganoon kasimple. Sili istrikto sa ginagawa. Hindi siya madaling padadayain. Ano nang bagawin natin ngayon? Manirahan kasama ako. Manirahan ng magkasama. Hindi ba't hindi ito tama? Liu Mei, ano ang ibig mong sabihin? Huwag kayong magkamali. Si Amar Sunwei ay magpapanggap na mag-asawa ko. Mamumuhay kami na magkasama ng ilang panahon. Sa panahong yon, dadaan kami sa ilang mga pagsubok at eksaminasyon. Anong mga pagsubok at eksaminasyon? Ma'am, isipin ninyo. Ang 1 bilyong piso na mana, meron ding professional na supervision team. Pinamumunuan ito ni Lee. Hindi sapat na basta kumuha ang rehistro. Hindi niyan kami mapapaniwalaan agad. Oh, naiintindihan ko. Ang sinasabi mong pagsasama. Papasakay si Sun Wei para magganggap kasama mo. Huwag talagang mabisto. Kailangan pang magpakasal kami. Sa huli, hanggang makuha ko ng buo ang mana. Hindi ba tatagal yon? Depende na. Sa pag-arte ni Sunwei, narinig ko na major ka sa directing sa kolehiyo at kumuha kang acting bilang elective. Siya to, professional talaga. Ang problema, matagal na yon. Ang pagkakahiwalay namin ni Zhao Liping. Hindi talaga totoo. Tingnan mo to. Baka. Gawin na lang nating wag na. Sige, kalimutan na. Kung ganun, mawawala ng bisa ang kasunduan. Yan na pera. Ano ba yan? Hindi ba simpleng pagsama lang pansamantala? Sun Wei, makiisa ka na lang. Pero, Ano? Hindi mo ba iniisip na? Si Liu Mei, may balak sa'yo. Bakit di ka umihi para tingnan ang sarili mo? Sa tingin mo, anong pakinabang niya sa'yo? hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Huwag kang mag-alala, Sunwei. Basta makikipagtulungan ka ng maayos. Ilang buwan lang tapos na. Sana matupad ang nais ni Liu Mei. Kailangan nating palitan ng tawag ngayon. Kasi ngayon tayo ay opisyal na mag-asawa na. Kailangan mong tawagin si Liu Mei. Mahal. Ako nga, isa na akong dating asawa. Hindi. Tawagin mo na lang siyang Amy. Di ko masabi ang salitang mahal. Saj, mahal, uwi na tayo. Mga bagong kasal, pakisakay na po kayo.
Liu Mei. Ano ang dapat mong tawagin sa akin? Amy. Hindi. Amy. Amy. Ang laki pala ng bahay ninyo. Zhao Liping, gusto ko rin tumira dito. Ang laki naman nitong flat na ito. Kung gusto mo nga, maaari kong ipamana sa'yo. Pero, ngayon ikaw ang asawa ko. Hindi ba parang hindi maganda laging isipin ng ex? Ang pala ka nanliligaw mo pala ng biro. Tinuturing mo ba akong tigre? Bakit ka naman nagkakaba ganon? Kahit pawis ka na. Ako na lang ang gadawa. Saan naman ang sinasabi mong butler? Nakatira sila sa Manor sa kabilang parte. Mas gusto kong manirahan sa maliit na bahay. Karaniwan, dito lang ako natutulog. Kung ganon, bakit mo? Kinalakad mo ako dito ngayong gabi? Hindi ba dapat mag-rehearse muna tayo? Rehearse? Ano nang i-rehearse? Rehearse ng pagiging intimate. Ang hindi ka professional mo kitang-kita. Maliban na lang kung bulag si Lee. Makikita niya agad na hindi ka talaga ang asawa ko. Hindi ba wala naman ang butler ngayon? Nag-aral ka bang pag-arte? Kailangang malaman mo, para natural ang pag-arte. Kailangan mo nang pumasok sa papel. Kung hindi, bigla ka lang. Lalabas sa harap ng kamera na parang out of place. Laging may sablay. Nga. Kailangan nating mag-practice. Anong mga eksena? Rehearsal. Magkasintahan. Mapagmahal sa isa't isa. Lahat ng eksena. Halimbawa, yakapin mo ako at dalhin sa kwarto. Ito. Mukhang hindi ito angkop. Ginoong Sunway. Kung ayaw mong makipagtulungan, ayos lang. Sinong sasabing kahabag-habag ako? Parang antilalaki na ako. Huwag na pag-usapan ng mana. Tatakda akong mag-isa habang buhay. Sasama ako. Di mapagkakatiwalaan at walang hiya. Alam ko na yan. Mahal, tapat siya. Ang bilis mong magbago. Huwag ka nang magpaligoy. Dali, yakapin mo at dalhin ako sa kwarto. Sedge. Hindi. Sinong asawa ang gagawa ng ganyan? Kahit pa may pejentleman pa ang pagkakahawak. Akala mo bulag si Lee? Pero nakaka-offend naman ito. Wala akong pakialam. Diretso ka na lang sa paghawak. Siyempre, lahat to para tulungan ako. Sedge na. Mahal, manipis ba ang baywang ko? Manipis. Ako. Ito ba linya na? Sunway, gusto ko lang na mag-relax kang kaunti. Sobrang tense ka. Ulitin mo. Sedge. O Sedge na. Click. Mali na naman ako. Sino ang huhug sa asawa? Arang naliligtas mo lahat ng tao. Si Fahay ba ang huhug sa Kingshe? Sedge, ulitin ko. Huy, hintay. Mas magandang magsimula sa tingin muna tayo. Tingin? Pinakadelikado yan, ang mga mata ang nagbubunyag. Bagong kasal. Dapat puno ang pagmamahal ang mata. Maestro, ganyan na ang nakatitig na galit. Seryoso ka bang? Gagawin mong supili ng maliit kong halimaw? Ang hirap naman yan. Baka dahil hindi ako sapat na maganda? Kaya, hindi kita makuha ang maalab mong tingin. Hindi. Sobrang ganda mo. Pero limitado ang acting ko. Ako ba ang maganda? Oh. Si Zhao Liping ba ang maganda? Pareho kayong maganda. Hindi ka masyadong matamis magsalita. Mawawala mo ako kung ganun. Pero si Zhao Liping ang asawa ko. Teo lang Sunway, ang cute mo pa rin. Kung hindi mo agad nakuha ang feeling. Hindi ba? Sunway, gusto mo ba akong yakaping ganito? Buong gabi? Gets ko na. Ayan pala ito ang maliit na plano ni Sunway. Sunway, ngayon, dapat nag-enjoy kang ngayon. Isa pa. Sigurado ako. Ay, ganyan dapat. Isa pa. Basta hindi ako magsasabing kut. Hindi pwedeng tumigil. Buksan mo ang mga mata. Liu Mi,
Nakalimutan mo bang magsabi ng cut? Ay, hindi ka lang nidjamot ng sapa. Kapag malalim ang pagmamahalan, di ba dapat may halikan? Nag-rehearsal lang tayo. Hindi ako dapat magsamantala kay Liu Mi. Wala akong peh. Pwede namang ulitin. Hindi ko sinabi na bawal huminto. Ito, Ay, di ba pumayag ka na makikipagtulungan ng todo? Sabi mo gagawin mo ng buong suporta. Kung ganito ka lang, sigurado ka bang matutulungan mo ako? Seji, ulitin natin. Ay, bumalik ng asawa mo. Saan ako magtatago? Saan ako magtatago? Hahaha, hindi si Sunway. Naku, napapatawa mo ako. Ihahawakan mo ba ang utang credit ko? Kung may asawa ako, bakit pa kailanganin kita? Iyon kasi. Siguro si Lee. Ang buong ari-arian, nasa ilalim ang kanyang pagmamanman. Dapat alam niya, dinala ko ang lalaki pabalik. Lee. Hindi pa kami handa sa rehearsal. Alam mo, hindi kayo nagpractice ng maayos. Bakit hindi ka nalang nagsikap kanina? Hindi ba kasi kulang ang oras? Paano na to? Paano na to? Piliting gawin na lang. Bubuksan ko ang pinto. Ipakita mo ang profesionalidad mo. Zhao Liping, ikaw pala. Mahal. Bakit nandito ka? Akala ninyo sino yun? Akala ninyo ang dati kong butler. Nag-ambush pala. Ah, ang tuso ng dati mong butler. Magaling talaga siya. Naging sundalo pa siya. Tumulong siya sa lolo ko. Nangasiwa siya sa kumpanya ng grupo. Hindi siya madaling lokohin. Ay, di pala. Mahal. Bakit hindi mo sinabi na darating ka? Kakakain lang namin. Kakahiwalay lang ba kayo? Gets ko na. Sabi ni Zhao Liping wala siyang pay. Pero sa loob niya, takot siya na may balak ako kay Sunway. Tama ba? Wala naman. Ako lang talaga. Matagal ko na pinag-isipan. Alam mo, tungkol sa bagay na ito, dapat ba rin akong makisabay sa pag-arte? Tingnan ninyo, yung supervision team at yung butler. Tiyak nilang malalaman ang kasaysayan ng kasal ni Sunway. Kung ako pa ang dating misis niya at biglang mawala na ako, hindi ba naman parang ek? Naman, hindi ba't napagkasunduan natin dati? Kahit saan pa tayo magkita, ikaw ang gaganap bilang ex-wife. Ang ibig kong sabihin, kung kailangan, pwede rin akong magdagdag ng eksena. Magaling din ako umarte. Kasi lang, dagdag bayad ang kailangan. Mahal. Sobra na yan. Anong kinalaman ko kung may sinabi si Liu Mei? Tapos ng usapan. Hindi tama ang ganyang ugali. Hindi ako ganun. Hindi ako ganun. Kung hindi dahil sa kahinaan mo. Hindi dahil hindi ka kumikita ng malaki. Gagawin ko ba ito? At kung magtagumpay ang plano, kung makukuha ni Liu Mei ang bilyong piso na mana, bakit hindi natin dagdagan ng kaunti? Grab ka talaga. Anong problema ko? Hindi ba patas ang sinasabi ko? Mukhang ikaw lang ang kumutulong. Hindi ba ako tumutulong? Hay naku, ikaw naman. Amy. Huwag ka makipagsabayan kay Zhao Liping. Sunway, kumuha ka na ngayon ng sertipiko ng diborsyo. Naggapakatapang ka na. Ikaw. Tama na. Zhao Liping, naintindihan ko ang punto mo. Pag nagawa na, dagdag akong 2 milyon. Alam ko naman, Amay, malaki puso ka. Iyan kumpar, maliit na halaga lang sa'yo. Parang patak lang ng tubig. Ilang milyong kung baga, maliit na halaga. Mahal, nandito kami para tumulong. Hindi para ipagbili. Ibenta. Hahaha. Magkano ka naman? Ilang piso lang siguro. Kung hindi dahil mabuti ang relasyon ko kay Liu Mei, hindi namin maabot ang ganitong bagay. Hindi ka kasali sa ganitong swerte. Ikaw, naku. Huwag na kayong mag-away. Ayun, desisyon na. Ang importante, maging maayos ang lahat. Pero magdagdag pa tayong isang kasunduan. Ulit-ulitin ang usapan, nakakasirang relasyon. Siege. Isulat mo, pipirmahan ko. O Siege, ayos na, apos na. Zhao Liping, iportray mo ng maayos ang eksena. Huwag mong sirain to. Wala kang dapat iduda, gagawin ko ng maayos. Hihikayatin ko rin si Sunway na makipagtulungan. Magaling umarte si Sunway. Professional talaga. Ang gandang naging rehearsal kanina. Di ba, Sunway? Siege, sige, hindi na kita abalahin. Magkatuloy kayo sa rehearsal. Sunway, makinig ka dito. Kung palalain mo ito, hindi ka na pinapayagang umuwi. Pesensya na, Liu Mei. Deti, hindi ganito si Zhao Liping. Problema, ako ang walang silbi. Hindi ako kumita ng malaking pera. Sino ba naman ang hindi mahilig sa pera? Pero ang ginawa niya, alagang nasaktan ako. Paumanhin. Kung talagang gusto mong humingi ng tawad, mag-commit ka sa pagganap nito.
Gawin mong pa ang totoong totoo. Sej, sabihin mo kung paano ako susuporta. Gagawin ko kung ano ang kailangan. Handa na akong isugal lahat. CJ, a-rehearse na natin ng bed scene. Parang di naman kailangan to. Nirehearse na natin ang mga eksenang tingin. Yung yakap, yung halik. Kulang na lang yung bed scene. Sino bang mag-asawa ang di natutulog sa isang kama? Kung ibabalik kita sa bahay, tiyak titira ka sa kabilang bahagi ng villa. Lahat ay nasa ilalim ni Lee. Ang pagmamatsyag ni Lee. Kahit ganun, isara lang namin ang pinto. Di na makakakita ang iba. Hulaan mo. Silly, maglalagay ba siya sa kwarto natin? Ang surveillance? Sobra ba siyang pervert? Hindi siya pervert. Seryoso lang siya. Sa pagtupad ng testamento ni Lolo, masunurin at istrikto siya. Ipapatupad niya ang nilalaman ng testamento. Kahit pa ang peking relasyon natin. Ay imo monitor niya. AM, iniisip mo ba na magiging totoo ang peking eksena? Ibig kong sabihin kung sakali. Huwag kang mag-alala, walang panghihimas. Alam naman ni Lian. Pero, basta tayo. Kung tunay nating ipapakita na mag-asawa tayo, mananahimik na siya. Grabe, ang hirap nito. Ay, huwag ka nang magpaikot-ikot. Yakapin mo na ako dalhin sa kwarto ngayon. Gayon. Ano pa ang hinihintay mo? Bilis! Kung si dating butler lang ang dumating kanina, madidiskubre ka agad. Hindi ito tama, mahal, may kakaiba sa araw na ito. Pati pa nga sinungit sa akin. Baka naman. Hindi, kailangan kong bumalik at tingnan. Liemem, di ba hindi naman kailangan? Kung nasa mansyon tayo, isang tanong lang tapos na ang plano. Dali na. Hindi naman. Sino ba natutulog na hindi tinatanggal ang pantalon? Hindi pa nga naisara ang pinto. Nasaan siya? Ah, Ginoong Sunway, may tinusok ba ako? Ano nang ibig mong sabihin? Pwede sa gitna nga. Humiga ka parang baboy naman. Seje, lalapit ako ng konti. Lapit pa. Mas lapit pa. Ginoong Sunway, napipiga mo ang buhok ko. nakalimutan nating kunin ang kontrata. 2 milyong piso ito. Pasensya na. Naka-enroll ka bang elective sa universidad? Alaga bang pag-arte ito? Ang pagka-nervy mo eh. Ang mga kamay mo malamig pa. Hindi tinuturo sa ini ang ganitong klaseng pag-arte. Kailangan mo talaga mag-practice. Kung ganito ka lang, madidiskubre talaga. Kailangan mong panatilihin ang pagiging malap. Sino bang mag-asawa ang natutulog na ganoon kalayo? Gagawa ba kayo ni Zhao Liping ng ganito? Napapagalit ko siya. Madalas hindi niya ako pinapapasok sa kama. Mali ang ginagawa niya. Kung ako, hindi niya yan gagawin. Bibigyan kita ng pagkakataon sigurado. Anong pagkakataon? Yung kapag nagtatampo ako, yaekapin mo ako mula sa likod. Hahalikan mo ako. Pagkakataon para mag-sorry. Kung ganito pakinggan. Ayos yan. Siyempre, ayos na. Isang araw na mag-asawa, daang araw ng kabutihan. Nag-aaway sa unan, nagkakaayos sa dulo ng kama. Magkasamang natutulog, para lunasan ang alitan ng mag-asawa. Ang pinakamabisang gamot. Pero hindi ganoon ang isip ni Zhao Liping.
Nagtataka ako. Hindi ka pakasal. Paano mo malalaman? Ang mga aral sa pagpapakasal. Hindi pa nakakita ng baboy na tumatakbo. At hindi pa nakakakain ng baboy. Ah, ganun. Ako na ang magdidirect ng isang eksena. Anong eksena? Magpapanggap akong galit ngayon. Ikaw, hihingi kang tawad at makikiayos. Sage, susubukan ko. Sige, simulan na. Sobrang galit ako ngayon. Ayokong kausapin ka. AMEA. Susubukan ko. Amy, pasensya na. Patawarin mo ako. Saan ba ako nagkamali? Nagkamali ako sa... Saan ba ako nagkamali? Walang konteksto. Nagkamali ka kasi hindi mo ako nyakap. Hindi mo rin ako hinalikan. Diyan yung mga bagay. Hindi ba dapat pag-usapan na lang to? Hindi. Sa bahay, hindi pwedeng magpaliwanag. Lalo na ang mga babae. Kapag galit sila, mas hindi pwedeng magpaliwanag. Kailangan mong ipakita ang pagmamahal. Gets mo? Ulitin mo. Aking aktor, mister. Dapat nandito na si Zhao Liping. Hindi. Bakit ka natatakot? Hindi pa natin ginagawa. Anong konkretong gagawin natin? Ayaw nating magkamali ang isip niya. Ano bang kinakatakutan mo? Hindi ba pinagkasunduan na natin to? Ako. Teka, hintay. Hindi ko pa nasusuot ang pantalon ko. Binibin. Lee, bakit kayo nandito? Binibini, pumunta ako para silipin ka. Binibin, ito ba ang boyfriend mo? Ang pangalan niya ay Sunway. Kumusta po, Lee? Mukha kang mahinahon. Hindi ka man loloko, di ba? Lee, huwag kang magbiro. Siya ang pinakamabuting asawa. Ang saya ng binibini. Pero, buksan mo ang mata mo. Naintindihan ko, Lee. Alagang mabuti siya. Mabait at magino. Matapat at may prinsipyo. Alagang maasahan. Pero bihira na ang binibini sa isang lalaki. Magkaroon ng ganitong taas na papuri. Kung ganoon nga, ay ang ganda nun. Kaya, Lee, maaari ko na bang simulan? Ang paglipat ng mana? Hindi pwede. Bakit naman? Hindi ba sinabi mo na kapag nawala ang ayaw mo sa lalaki at nagsimulang maghanap ng lalaki? Naku, sino ang makakalam? Ginagawa mo ba ito para kontrolin ang mana? Hahanap lang ng kahit anong lalaki para lokohin ako. Hindi ba agad mahahalata yon? Lee, kung gusto kitang lokohin, hindi ko ba pwedeng ginawa yon noon pa? Bakit ngayon pa? Ganon nga ang sabi. Pero susuriin pa rin kita. Binata, naintindihan, di ba? Lee, paano mo balak suriin? Inom muna tayo ng tsaa at mag-usa. Unahin naming alamin ang sitwasyon mo. Apos, tingnan namin kayo dalawa. Gaano kayo magkakilala? Gusto kong malaman. Paano ka nakilala ng aming binibini? Hindi, Lee. Anong balak mo dyan? Hindi. Ito ang huling habilin ng namayapang Panginoon. Tiyak na hindi ka dapat pagkatiwalaan. Napagkatiwalaan sa maling tao. Nako, Ay, Lee. Hindi mo ba tinitingnan? Anong oras ng ayon? Maghuhugas na kami at matutulog. Ano yung ginagawang gulo mo? Anong mood namin ngayon? Sinira mo lahat. ay naku, tignan mo ako. Panindigan ko, ako ang may sala. Lahat, kasalanan ko lahat. Kailangan mong humingi ng tawad sa altar ni Tata Eli. Baka naman siya. Ngayon nasa loob ng kabaong. Nag-iikot at sinisigaw ka pa. Naku, Kung naantala ka ang konti. Baka buntis na ang anak ko ngayon. Nga, kasalanan ko. Pasensya na, miss. Bakit hindi ka pa alis? Sage,
Babalik ako kapag may panahon at ipapaliwanag ko. Bukas? Eh hindi. Bukas pa dadalhin ko siya sa iyo sa Makalawa. Sige. Maghahanda ko. Una niyang pagbisita bilang manugang. Para sa pamilya Liu, ito na talagang malaking blessing. Hahaha, ayos. Umalis muna ako, ay naku. Talagang kailangan ko nang umalis, hahaha. Ingat po, Tatay Lee. Naku. Nakatakot, muntik na akong mamatay sa takot. Mas kinakabahan pa ako ngayon, kaysa nung unang beses kong nakita ang bayanan ko. Grab, todo ka ba? Buti na lang matalino ako. Kung hindi, makakalat siguro ang sikreto ko. Hindi naman siguro ganoon karami. Hindi naman. Tiyak na tatanungin ka niya. Alam ba niya ako? Ikaw, kilala mo ba ako? Alam mo ba ang nakaraan ko? Alam mo ba kung bakit ako nagkaroon? Pag-ayaw sa mga lalaki? Naalala mo pa ba tayong dalawa? Ano bang dapat maalala? Basta hindi ka pa handa. Hindi ka dapat makipag. Ugnayan kay Lee ang malaking pahirap na yan. Inaantok na ako. Huwag na muna tayong mag-rehearsal ngayong gabi. Hugas ka na at matulog na. Ako? Saan ako matutulog? Ikaw, sabihin mo. Sa wakas nakatulog na. Hindi ka yata tulog ng mahimbing. Ano ba ang pinagdaanan mo? Tinawag mo ako para tumulong? Talaga bang ako lang ang pinagkakatiwalaan mo? Pag-ayaw sa mga lalaki. Kapag nakikipag-usap o kasama ang mga lalaki, nakakaramdam ka na matinding takot at kaba. Maging pag-ayaw pa nga. Pero parang sa akin, hindi ka naman umiwas kahit konti. Ano yan? Bakit may dugo sa student ay nato? Lumayo ka. Huwag mo akong hawakan. Huwag kang matakot, hindi kita iwan. Kasama mo ako, nandito ako. Huwag. Lasing ka na. Ete. Bakit ang inom mo ngayon, Ete, mukhang masaya ka. Anong nangyari? Ano ang nagpapasaya sa'yo? Ete, kikita ka na. Mula ngayon mayaman na ang ate. Ed, Magkano kinita mo ngayon? 10,000. 1,000,000. 1,000,000 ba? Et. Paano ka nakakita ng ganito kalaki? Simula ngayon. Ete, kikita ka pa. Mga ilang milyon pa, siguro. Naku, Aba, kaya pala ate. Ang dami mong binuksang ex ngayon. Parang magbubukas ng 5-star hotel ka. Kung kumita ka na, huwag mo kalimutang ako, bunso mo. Siyempre hindi. Bunso. Kung alagaan mo ng maayos si ate. Hindi ka sasayang pagyamanin ng ate. Abangan mo na lang ito. Bumangon ka na. Kumain ka ng almusal. Ang lahat ginawa mo. Kulang ang laman ng ref. Magtiis ka muna. Tingnan ko kung ano ang gusto mong kainin. Ibabayad ko mamaya. Ito. Bilang gantimpala. Mabait kang asawa, mahal. Sedge na nga. Sayang si Zhao Liping. Hindi niya ito pinahahalagahan. Alam din niyang magpahalaga. Medyo matalim ang dila pero malambot ang puso. Ganun ba? Ginoong Sun. Masaya ka ba sa kasal ninyo? Ayos lang, siguro. Minsan nag-away lang kami. Normal lang yan. Pero, Ano naman? parang hindi kanya naiintindihan. At parang minamaliit pa niya. Hindi yata yun anyo ng pagiging mag-asawa. Walang romantikong eksena. Kapag mahirap, maraming problema nga naman. Hindi ko siya masisi na minamaliit ako. Mas sisihin ninyo ako na hindi ako kumikita na malaki. Hindi dapat nakatali ang pag-ibig sa pera. Bukod pa roon, may kapwa mag-asawa na mas kumikita ng kakaunti. Pero nagsisiksikan pa rin sila sa hirap at ginhawa. Ay, kung sakali. Ibig kong sabihin kung si Zhao Liping. Kung siya magtaksil sa'yo, mamahalin mo pa rin ba siya? Ikaw? Mag-aalangan ka pa? Mahal mo ba siya ng ganyan?
Hindi. Bakit mo naman bigla yung tanong? Magpapanggap tayong mag-asawa. Hindi ba't dapat kilala natin ang pananaw ng isa't isa sa pag-aasawa? Kung asawa ko nga, kung magtaksil siya sa akin, ipapalayas ko siya agad. Ganoon din ako. Ang gatas, ang tamis. Wala akong nilagay na asukal. Baka ikaw ang naghalo. Anong susunod nating plano? Magpatuloy sa rehearsal. Huwag kayong magpakita ng bakas na peke, ha? Maligayang pag-uwi, miss. Maligayang pagdating, Ginoo. Miss, Bakit mo pa naman binibida tong mga ito? sabi nila, unang beses na dinala ni Miss ang kanyang ginoo sa bahay. Hindi pwedeng iwanan ng parang wala lang. Nagulat mo pa ang asawa ko. Nagulat ba si Ginoo? BT na lang tawag lang yan. Gino, hindi ba siya kasama ng aming Miss? Nagparehistro na ba kayo? Wala kang ang sense of humor talaga. Akala ko bibigyan kita ng sorpresa. Miss, baka naman kinagulat mo na lang to. Napakalaking bagay ang magparehistro ng kasal. Hindi mo man lang kinausap ang alipin mong matanda. Gupitin na natin agad ang gulo. Para hindi mo na sabihing minamadali lang kita. Pinagrehistro na nga. Hindi naman yata minamadali lang, di ba? Masyado namang bilis to. Uso naman ngayon ang flash marriage. Para hindi mo ako hantukin palagi. Akipangasawa mo na. Miss, ang kasal ay seryosong bagay. Takot ang lalaki na pumasok sa maling trabaho. Takot ang babae na magkamali ng mapapangasawa. Kung sakali at napangasawa mo ang mali, ang natitirang buhay mo, magiging masakit. Hindi naman ako magpapakamali ng ganyan. Ang asawa ko, bubuti sa akin hanggang katapusan ng buhay. Tama ba? Tama. Sig, sana nga. Ay naku, puro ka pa rin yabang at usisero. Ano na naman yan? Baka naman. Sinusubok ba pati ang mana? Sinusubok pa ang pag-uwi sa tahanan? Hindi naman siguro ganun. Miss at ang biyenan, pumasok po. May mahal na bisita tayo ngayon. Mabilis na lang kayong lahat. Opo. Bini-bini. Lee, umupo rin po kayo. Hindi po. Ako'y katulong. Kapag naroroon ang may-ari, huwag akong umupo. Ito ang panuntunan. Hindi ganon. Hayaan niyo na siya. Maliban kay Lee, walang makakaharap sa kanya. Tikman mo itong cherry. Ang sarap niya. Tama Lee. Hindi ba sinabi ninyong kayo ang magpapasya? Dinala ko na ang tao. Paano ninyo siya susuriin? Manugang, ako, ang inyong katulong. Maaari ba kitang tanungin ng ilang bagay? Maaring medyo nakakabala. Kung nakakainsulto, huwag na lang. Huwag na lang tanungin. Sadye, hayaang tanungin ni Lee. Wala namang itinatago. Magaling. May panininigan. Kung gayon, tanong ko po sa manugang. Bakit po? Nag-divorce ka muna sa asawa mo. Pagkatapos, nagpakasal ka kay Liu Mei. Bakit? Medyo mapangahas nga si Lee. Sun Wei, pakisagot ng tapa. Dahil sa pera. Hindi naman kailangang maging sobrang tapa. Ano ba yan? Manugang, ang tapat mo naman. Ang manugang ng Liu hindi pwedeng maging isang gahaman. Sun Wei, mag-divorce ka kay Liu Mei. Di ka ba magdi-divorce agad? Salamat sa pagiging tapat mo, Sun Wei. Ako ang bahala. Babayaran ko si Sun Wei. 5 milyong piso bilang danyo sa damdamin. 5 milyon. Mag-divorce ka kay Liu Mei. Ibigay agad sa'yo ang 5 milyon. Anong klaseng babae ang gusto mong pakasalan? Madaming ganyan, sobra. Ay naku, tapos na tayo. Trap ni Lee tama sa puso. Wala na kami ngayon. Lee, may na-misinterpret ka ba? Nag-divorce na ako sa dati kong asawa. Dahil sa pera. Pero ikakasal kay Emmy. Hindi dahil sa pera. Bakit naman? Dahil sa pag-ibig. Mahal ko si Emmy. Dahil sa pag-ibig. Narinig ninyo? Dahil mahal namin ang isa't isa. Kaya nagpakasal kami. Sig. Pasensya na, tanong ko lang. Anong pera naman na naghiwalay sa inyo at sa 7 taong asawa? Ang bastos naman kayo. Binibini.
Kung gusto niyong maayos ang proseso, huwag magbiro-biro. Hayaan si Sunway na sumagot ng seryoso. MMAMM. Kapag dukha ang mag-asawa, maraming problema. 7 taon kayong kasal, walang anak. Maraming hinagpis na pinagdaanan. Hindi ito may papaliwanag sa ilang salita. Tama, nagre-rhyme pa nga. Bakit hindi magbigay ng halimbawa? Gusto kong iwan ang pera para gamutin ang lola. Pero walang tigil sa paggamit na Swift ko. Ang card ko. Sabi pa niya, pag may sakit ang lola, pag-usapan na lang. Baka mamatay na siya. At hindi na niya kailangan gamutin. Ano? Bakit mo pahahayaan ang babaeng ganito? Kaya naghiwalay kami. Kailangan kong aminin. Wala akong kwenta. May mga tao kasi. Sobra ang kanilang pagnanasa. Tama. Ikaw at babaeng ganito, hindi kayo dapat nag-asawa. AMM. Pero kung baliktarin naman, ikaw ang nagpakasal sa aming dalaga. Ibig mong sabihin, nang nangaliwa ka habang kasal, sa aming dalaga. Ay hindi naman. Kaya curious ako, anong lohika nun, na biglang nagpatala kayo ng kasal? Sadj, aminin ko. May kinalaman ito sa pera. Naku. Mahal, bakit mo naman lagi inugnay sa pera? Alam mo naman na. Ang kasal ng aming dalaga ay hindi biro. Lalo na ang kasal mo. Malaki ang epekto. Hayaan natin si Sunway magsalita. Dahil, nag-away kami ng deti kong asawa. Sabi niya na ako raw ang pinakawalang kwenta na lalaki sa mundo. Lahat ng pangmamali na naisipan kong mamatay. Si Emmy yon. Gamit ang pera. Nailigtas ang dangal ko. Ganon lang. Pinili mo na, magpakasal sa babaeng yan. Ah, hindi. Ginawa ni Ami, yan ng lihim. Napagtanto ko, kahit sinasabi na ex-wife ko na ako'y taong walang kwenta. Pero may isang taong natahimik na nagmamalasakit sa akin. Sumusuporta sa akin. Alam mo na lahat. Alam ko na. Ano ang ginawa ng babaeng yan para sa'yo? Salamat, Emmy. Gayo Kultir. Iyo yung kumpanya, di ba? Kailan mo nalaman yun? Hindi man ako masyadong matalino. Pero marunong naman akong gumamit ng company logo. Kahit yung mga sablay kong script. Kung hindi dahil ikaw ang nagpakilala, wala talaga gustong kumuha. Huwag mong isiping ganyan. Maganda naman yung mga sinulat mo. Yung ilang proyekto ang kumpanya. Kumikita naman sila. O sige, totoo naman. Yung unang script, pinush ko lang ng konti. Pero yung mga sumunod na script, ayos naman lahat. Pati si Chief Tsu okay rin siya. Ibig sabihin talagang may talent ka. Huwag kang mamamaliit sa sarili ha. Salamat. Walang anuman kasi ikaw ang husband kong inaalagaan. Tinutulungan kita parang tinutulungan ko rin sarili ko. Lee, mahal ko si Emmy. May koneksyon din sa pera. Pero nagpakasal ako kay Emmy. Hindi dahil lang sa pera. Huwag mo na kaming subukin. At saka, nagpa-prenup naman ako. Kaya yung magiging man ako, kasama yan sa prenup ko. At saka, kung tungkol sa asawa ko, nagsimula yan dahil sa pagkatao niya. At tapat ako sa pagkataong yon. Miss, kayo dalawa, talaga bang wala kayong iligal na relasyon? Wala. Pero para sa akin, parang may nangyayari. Lolo Lee, Miss, sabihin ninyo, hindi ako magiging third party, hindi ako manloloko. At matagal ko na siyang hinahangaan. Pinahahalagahan ko ang talent niya. Sa tingin ko, hindi dapat masayang ang ganyang talento. Dapat siyang mapansin, hindi matabunan. At siya naman, tulad ng kahoy na buhol, matigas ang ulo. Alam niyang, tahimik kong tinulungan siya sa maraming bagay. At ngayon lang siya nagpasalamat. Wala na nga ang pagtataksil sa loob ng kasal. Akala ko pa na, tinulungan mo ako dahil lang kay Zhao Liping. Dahil sa mukha ni Zhao Liping. Hindi dahil ba sa kabutihan ko? Sej, ayos, congrats sa inyo. Para sa akin, pasado na kayo. Maaari na ba akong magmana? Hindi. Ha? Ano pang ngayon, Tatay Lee? Nakikita ninyo ang CCTV diyan. Nasa atin ang supervision team, pinagmamasdan tayo. Ano? 10 mayabang na pervert. Binabantayan daw tayo ng mga iyon. 10 pervert. Naku, miss ko, ang talino mo magbiro. Ang supervision team nila ay mga eksperto sa emosyon at psikolohiya. Mga dalubhasa talaga sa mga aspektong yan. Wala namang pervert diyan. Kung titingnan mo alinman sa mga ekspertong yan, hindi sila pervert. Ang relasyon ko, hindi nila dapat na pag-aralan o siya sa atin. Ito ang aking pribadong buhay. Walang magagawa, miss. Nasa loob ito ng testamento ni Lolo. Ipinapaliwanag lang na, sa buong proseso ng mana, mahigpit na isasagawa ang bawat pagsusuri. Nakakapasong ulo ko. Ibig mong sabihin, may nagmamanood sa atin online? Jisan, alam naman po, noong gabing iyon, dapat sanay pinag-usapan na namin kayo. Mula nang magpakasal kayo, may profesional na koponan na nagsusubaybay sa inyo para siguraduhin ang relasyon ninyo ay legal at nararapa. Nakakabaliw naman yan. Ayos, Sej, tanong ko lang. Ang ganitong pagsusubaybay, hanggang kailan pa? Mahirap sabihin yan. Kung mabilis, 1 buwan. Kung mabagal, 1 taon o higit pa. Ang tagal naman. Profesional sila at hindi lumalabas. Hindi sila makakaabala sa araw-araw ninyong buhay. Ma'am, sir, handa na po. Ang lahat ng pagkain. Pwede na po kayong kumain.
Hindi ako kakain. Wala akong gana. Hoy, hoy, hoy. Naku naman. Bakit ka nakaupo pa dyan? Gusto mo pa bang gawing unggoying iba? Tara, kumain sa candlelight dinner. Lee. Ayos lang, miss. Kayo, mag-asawa. Magkakasundo lang kayo. Paalam sa miss at sa kanyang asawa. ₱80 puntos. Ang taas naman. Hahaha, nga. Yung aktor na mataas ang puntos, madaling masukob sa pag-arte. Ang bilis maghanda mo. Kasi may pera ako. Emil, kanina sa villa ako. Grabe, kinakabahan ako. Mahal, hindi ko talaga napansin noon. Alagang mahusay kang umarte. Tara, para sa'yo. Huwag mo na akong tuksuhin. Pilitin kong hinarap iyon. Ang tapang mo naman. Bakit hindi mo sinunod ang rehearsal? Sobrang kinakabahan ako. Kailangan gamitin ng kaunting galaw para malaki ang epekto. Sandin ko lang ang gusto ni Lee. Medyo totoo, medyo biro lang. Kung sasabihin mong mahal mo ako, totoo ba yan, Opek? Ako, Mukhang nag-atubili ka. Nakahulog ka na ba sa akin? nagpakasal na ako. Sa akin ka nagpakasal. Ang ibig kong sabihin, kay Zhao Liping ako. Nag-divorce kami. Hindi, Emmy. Nagpapanggap lang ako sa'yo ngayon. Hihintayin kitang magmana. Alis ako pag nakuha mo ng mana. Babalikan ko si Zhao Liping. Muling pagpapakasal. Mahal, napag-isipan mo ba itong tanong? Anong tanong? Umanaw na ang lolo ko 7 taon na. Kung talagang ako, ganito kahalaga sa akin ang kontrol sa mana. Bakit hindi ko ito ginawa ng mas maaga? Bakit hindi ko na idirect ang eksenang ito noon? Naisip ko rin noon. Akala mo gusto kong gumawa ng malaking ambisyon. Hindi. Ako'y simpleng babae lang. Wala akong malaking ambisyon. Yung fund mula sa mana ko, ang dibidendo bawat taon, sapat na para hindi na ako mag-alala sa buhay. Kaya bakit mo pa ginagawa to? Naisip mo ba na? Ang layunin ko hindi yung mana. Ano naman yon? Ikaw. Haha. Emmy, ano ibig mong sabihin? Paano? Natatakot ka. Kailangan ko. Kasal na kasi ako. Hindi pa ako kasal. Ayaw mo ba matakot na baka may gawin ako sa'yo? May masamang balak ba ako? Emmy, alam ko may manhatting ka. Pero hindi mo pwedeng gawing pampalubag loob na hindi ka na natatakot sa akin. Huwag mong gawing emosyonal na sandigan yon. Hindi yan totoong pag-ibig. Sobra pa nga. Marami ka palang hindi alam. Pesensya na. Ayos lang. Ako ang pumalag, hindi ko napigilan ang emosyon. Nakalimutan mo na. Nakalimutan ano? Wala naman. At saka, Emmy. Ang etsam sa pamana na yan, sobrang hirap. Greb, napakahirap talaga. Na-survive ko lang ngayon dahil nagkunwaring mayos. Baka tigilan na lang natin to. Gusto mong tumakas? Ikaw ba, talaga? Hindi ka naman interesado sa pag-control ng mana? Kahit ano pa man, nilagdaan mo na ang kasunduan. Kahit ano pa mangyari, kailangan mong gumanap ng maayos. Pero nag-alala ako. Tingnan mo yan, parang maingat ka masyado, sobrang kumakapit. Huwag kang mag-alala. Kung sobrang in love kayo ni Zhao Liping, lalayo na ako ng malayo. Ako, Liu Mi, hindi magiging third party kahit mamatay pa ako. Hindi ako sisiraan ng pamilyang iba. Pesensya ka na, Ami. Pwede ba bumalik muna ako ngayon gabi? Miss na miss ko na si Zhao Liping. Medyo nga. Ang dami mong pagmamahala. Pero ang dami rik matang nakatingin. Tumingin sa inyo. Sigurado ka ba babalik ka pa ngayong gabi? Ganun lang babalik? Kasi kakahiwalay lang naman kayo. Marami pa akong dapat ayusin. Nga, may pinto ka. Sige, umuwi ka na. Ako naman, magdidirect pa ang isang eksena. Anong eksena? Sabay ka lang sa akin. Gumawa ka lang ang natural na pagganap. May regalo akong inihanda para kay Zhao Liping. Ito para sa kanya. Huwag mo siyang sabihin agad. O huwag mong ispoil, ha? Babae. Gustong gusto nilang surprise. Halika, cheers. Tagay. Nasaan ang sinelas ko? Wala akong ganitong kleseng sapatos. Kanino itong sapatos? Mahal. Ang asawa ko. Mahal. Mahal. Naku, natakot mo ako. Bakit ka bumalik na?
Mahal, anong nangyari sa'yo? Nasa ehersisyo pa kasi ako kanina. Mahal, bakit ka agad bumalik? Hindi ka ba sasama kay Liu Mei para mag-acting? Sobrang miss na kita. Nag-leave ako para makita ka lang. May sorpresa ako sa'yo. Kung masisira yung plano mo, magiging sorpresa na lang ng kakot, di ba? Mahal. Parang may kakaibang gayon. Nga, parang weird. Ako, wala naman. Anong iniisip mo? Nag-iimagine ka lang. Eh, ano to? Regalo ito para sa'yo. Salamat, mahal. Mahal, anong ginagawa mo? Matagal na tayong di nagkita. Sabi mo, anong balak mo? Una, bitawan mo muna ako. Mahal, anong problema? Ba't parang busog ka? Hindi naman. Hindi ka na yata nakauwi nitong mga araw na to. Gusto ko rin kasi. Pero mag-ingat ka sa hygiene. Umuuna ka, maligo ka muna. Sadye, maghahanda ako ng damit. Ay, di na kailangan. Ako na ang maghahanda ng damit mo. Maligo ka na. Mahal, ang lambing mo naman gayon. Ang asawa ko, kumikita ng malaking pera. Ang hirap naman niya. Mahal, alagaan mo naman ang asawa. Dapat naman. Tayong nga. Matagal na di tayo sabay nagliligo. Mag-bath tayo na magkasamang gayon? Naku, mamamatay ka. Sige. Ihahanda ko na ang damit mamaya. Hahanapin kita. Mauna ka na. Mahal, ihanda mo yung mainit na tubig at hintayin mo ako. Sedge. Ete, ang talino mo talaga. Naipadala mo siya magligo. Walang kwenta, bilisan. Umalis ka na. Bakit nagmamadali, Et? Hindi ba't nagmamadali ka para? Mag-bath kayo ng magkasama? Anong magagawa ko? Baka mahuli tayo. Mga milyon naman ang pag-usapan natin. Sayang iyon. Pero nainggit ako, Nako, Tara, umalis na. O Sedge, 8. Sa anumang kaso, isipin mo ang alok ko, ha? Kailangan muna makuha natin ang pera. Alam ko naman, di mo na kailangan magturo. Ay, sige na. Mahal, bakit hindi ka pa nandito? Nandito na ako. Ipatabi mo ang damit. Pwede ka nang lumabas. Hindi na ba tayo sabay na laligo? Matagal na tayong mag-asawa. Bakit pa jijimik na ito? Sige, maghintay ka sa kama. Pagkatapos kong maligo, ikaw naman. Kakatapos ko lang mag-exercise. Awis ako, liligo muna ako. Linis ng maayos ha. Sunway. Ang buhay mo. Ang nakakatuwa at nakakabaliw. Mahal. Mahal. Bakit suot mo na ang damit? Tumawag si Liu Mei. Nagtanong si Li. Ayan, sabi ko na. Ang ganitong oras. Gabi-gabi kang pupunta sa bahay ng dati mong asawa. Anong nangyayari diyan? Uwi ka na. Mahalaga to para sa atin. Question ng milyon-pisong kita ito. Si Liu Mei inaya ka bukas. Pumunta ka sa bahay. May pag-usapan kami. Sige, pupunta ako bukas. Tandaan, mag-acting ng mabiti. Hindi naman pangit ang acting mo. Huwag kang mag-alala. Bukas. Galit ako, direktang lumusob ako. Gusto ko pa sanang sabihan siya ng ilang salita. Mahal, Umiinom na siya ng pangalawang kahon. Hindi naman nabangon ang pagkain. Siguro may dinadalang problema. Umiinom para kalimutan, pero lalong malulunod sa problema. Sana huwag siyang magloko sa pag-inom. Baka mabahiran tayo ng gulo. Hindi naman ganoon kalala. Eto na lang, ganito. Amen. Alam mo, hindi rin maganda ang negosyo natin ngayon. Sige, sasamahan ko siyang uminom ng 2-3 tasa. Hindi naman dahil trip lang ng uminom. No? Hindi naman. Alam mo, iniisip ko lang. Tingnan mo siya. Taong 34 hanggang 40 ilang edad na lalaki. May problema siya. Wala siyang kasama na sasama uminom. Wala talaga. Sa puso niya, parang hindi masarap ang pakiramdam. Tinuturo mo ba ako? Kung gusto kong uminom, mahal, hindi ba ako pwedeng sumama sa'yo? Mahina man tayo sa pera. Kumpara sa kanya, mas pakiramdam kong mas masaya ako. Haha, mabuti kung ganyan ang pakiramdam mo.
Sige na, punta ka na. Ay, Huwag kang uminom ng sobra, ha? Gets na. Mamaya kailangan ko pang magsara. oy. Nakakaiyak naman uminom mag-isa. Sabay kita uminom, tol. Sage, Walang problemang di malalamasan. Tara. Ay nako, dahan-dahan lang, dahan-dahan. Kain ka muna. Hindi lang ako nagyayabang ha. Ang pagkain namin dito, analo kalaga. Tikman mo. Kumusta? Hahaha. Idadagdag ko pa ng 2 pang putahe. Libre yan. ay ok na. Sapat na, salamat. Apelido ko Zhang. Anong pangalan mo? Si Sun Wei. Ah, San ga, San. mukhang di ka pamilyar, Son. Hindi ka taga dito, ha? Taga rito. Nakatira lang. Ah, ganun ba? Kaya simula ngayon, sa negosyo namin dito, alagaan ka namin, ha? Haha. Gawin natin to. Naku, mahal. Tingnan mo, inainom mo siya ng ganyan. Bakit ka pa? Naku, Ako pa ang sinisisi mo. Eh ako pa ang pinakain ng 2 subo. Kaya siya sumuka. Kung hindi, lalabas pati ang mapait na bill. sige na. Ano nang gagawin natin nito? May motel sa tabi. Kuhaan natin siya ng kwarto. Di pa kasama ang bayad. Kailangan pa tayong magdagdag ng 100 piso. Mahal. Lahat ng tao dumaraan sa hirap minsan. Kaya naman tayong tumulong. Utulungan natin kung kaya. Ang dali mong sabihin. Sino ba tutulong sa atin? Bini-bini, ano po ang orderin ninyo? Siya? Siya. Siya ang asawa ko. Salamat sa pag-alaga mo sa kanya. Haha. Walang problema. Mga kakilala namin sila. Kailangan naman sigurong makatinginan ng konti. Haha. Ay, maraming salamat. Pwede niyo ba siyang ihatid sa kotse? Naman, walang problema. Sige, sige. Ara, ulungan nyo naman. Mahal, halika. Mag-iingat ka ha. Osay. Salamat sa inyo ang hirap. Ita-transfer ko sa inyo ngayon. 10,000. Ay, hindi tama yan. Miss, sobra yan binigay nyo. Maliit lang naman ang negosyo namin. Ang ala at pagkain. Mga 2 o 300 piso lang. Tama. O sige, kakalkulahin ko na. Ay, huwag na. Sapat na na-move na kami, maraming salamat. Sa totoo lang, mula sa gilid. Matagal ko na kayong pinapanood. Boss, salamat sa inyo ha. Habang nalulungkot ang asawa ko, naantig siya na may nakipag-inom pa. Ay, maliit na bagay lang yan. Nga pala. Miss, matagal na kayo rito. Bakit hindi nyo siya sinamahan? Ama nga. Kahit mag-asawa pa man sila, kailangan ding may hangganan. May mga bagay na ayaw niyang ikwento. Hindi ko rin siya pipilitin. Salamat sa inyo. Ang ganda ng babaeng ito. Grabe. Maganda at mapagbigay pa. Ang boss na si Sonwi naman ito. Mapalad ang taong ito. Tingnan ko muna ang phone ko. Nakatagpo tayo ng swerte. 10,000 piso. May pambayad na tayo sa gamot ng nanay ko sa 2 buwan. May magandang balik sa mababay. Tara. Uwi na tayo. Paano ako napunta rito? Si Ami ang sumundo at naghatid sa akin. Sunway, babalik ka na kay Liu Mei, di ba? Manahimik ka lang. Alagaan mo si Liu Mei ng maayos. Kung masisira mo ang plano, hindi ko makukuha ang pera. Huwag ka nang umuwi kung ganun. Dapat matagal ko nang tinignan ng totoo ang sitwasyon. Si Zhao Liping na yan. Ang inisip lang ay pera. Wala siyang pek sa buhay o kamatayan ko. Mahal. Mga lalaki, huwag kayong umungol. Amy, gising ka na? Hinayaan kong maging una ng kamay mo. Nawala ka na ba? Okay lang. Ako ang nakaabala sa'yo. Anong sabi mo yun? Ako ang asawa mo. Hindi ko naman pwedeng payagan na. Malasing ka at mahulog sa kalye. Saan ang damit ko? Pinalitan mo pa ako ng bagong damit. Pinligo mo pa ako. Nagsuka ka sa buong katawan ko. Hindi ka ba pwedeng matulog ng hindi naligo? Adi. Ay nga, nang pinligo kita. Mula ulo hanggang paa. Tiningnan ko lahat. Hinawakan din kita mula ulo hanggang paa. Ay naku, seryoso. Kung sa tingin mo lugi ka, pwede rin akong malasing mamaya. Ikaw naman ang magligo para sa akin, paano? Hindi pwede yan. Walang puso ka talaga. Hindi naman. Kaya kung gawin para sa'yo, ang kahit anong bagay.
Pero hindi ako pwedeng masyadong mang-abala sa'yo. Kasi nagpapanggap tayo. Pagpanggap dapat all in. Handa na ang bagong damit. Darating na si Zhao Liping. Naisip mo na ba? Paano mo idadirect ang eksenang ito? Hindi mo alam ang nangyayari. Zhao Liping. Ngayon, maghanap ng dahilan. Humingi ka ng mas marami. Kailangang may maibigay siya kahit kaunti. Ilang beses pa ang sasabihin ko. Tiyak hihingin ko sa kanya ang mas marami. Si Liu Mei ngayon. Kontrolado ko na siya. Si Sun Wei ay parang aso ko. Inapakuha ko sa kanya ng kuneho. Hindi niya kayang habulin ang manok. Kung hindi siya papayag, pipigilan ko si Sun Wei na tumulong sa kanya. Kung gusto niyang makuha ang bilyong piso na mana, kailangan niyang umayon. Zhao Liping. Magkano ang hihingin mo ngayon? 10 milyong piso. Walang bawas. Hindi bawas kahit 1 piso. Mag-umpisa na ang bagong plot twist. Malapit na magsimula. Mahal, handa ka na ba mag-arte? Amy. Ako. Mahal, hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Kung hindi mo sasabihin, hindi ako tatanong. Dapat mong malaman. Ikaw ang asawa ni Liu Mi. Kahit anong papel ang lalaro mo, paano ka artehin? Susuportahan kita. Salamat, Amy. Sun Wei. Hindi ka na pwedeng magdalawang isip pa. Isang bulok na kasal. Dapat itapon na. May sabaw na. Liu Mei, tikman mo nga ng gawa ko. Matagal na rin akong hindi nagluto. Matagal din akong hindi nakatikim. Zhao Liping, nakakahiya naman. Pumunta pa kayo sa bahay ko tapos ikaw pa ang nagluluto. Hindi ba dapat ganun? Kami na dalawa, ngayon ay nagsaserbisyo para sa'yo. Tutukan namin ang pag-aalaga sa'yo. Iyan ang aming tungkulin. Huwag mo namang sabihin ganyan. Ikaw at si Jisun, malaking tulong din kayo sa akin. Sobrang laki palaga ng tulong. Kasi nga, tungkol yan sa bilyong piso na mana. Liu Mei, tingnan mo kung pwede pang dagdagan ang bayad. Dagdag pa naman? Hindi ba napagkasunduan na hindi na ulitin to? Mahal ng matandang Sun sa akin. Kadalasan himbing ako na nakahigop sa kanya. Mas mahimbing talaga ang tulog ko. Pero ngayon nandyan siya sa'yo. Nawawalan ako ng balanse. Grabe. Noong tinitingnan namin ang kontrata dati, may pagkakamali rin ako. Hindi ko inakala. Nahihintayin pa pala kapos ang kita bago magbayad. Parang pangako lang na walang laman. Di ba? Kung sakaling hindi magtagumpay, mawawala na ang puhunan ko. Naintindihan ko. Gusto mong dagdagan ng deposit. At bayaran agad ngayon. Tama ba? Tama. Dadagdagan ko ng 5 milyon. 5 milyon? Hindi ito maliit na halaga ah. Nangangahulugan ba ito? Ganoon din ba ang gusto ni Emerson Wei? Siyempre. Kagabi pa nga, si Emar Sun Wei pa nga sinabi sa akin. Sapat na. Sun Wei, anong ganyan ang drama mo? Ikaw pa ang imistorbo. Kailan naman ako nagsabi na, magdadagdag ako ng pera? May sakit ka ba? Pinipilit ko lang. Ang ating interest. Interest natin ba yan? Ito ang walang katapusang pagnanasa mo. Sun Wei, anong iniisip mo? Ito ay usapan ko at ni Liu Mi. Ano ang kinalaman mo rito? Hindi ka mapakali sa pera. Ayos na yan, kawawa ka na. Huwag mo akong isali. Ako, si Sun Wei, nangako. At tutuparin ko ang pangako. Hindi ako magsasalitang pabaya. Nilimot ang utang na loob dahil sa pera. Lagi nang humihingi ng sobra. Sinong sinasabi mong laging humihingi? Kung hindi ko tinulungan si Liu Mei, makakakuha ba siya ng bilyong piso na mana? Kumuha lang ako ng 5 milyong piso. Sa kabuuan, 10 milyon lang. Marami ba yan? Ang mukha mong puro interes lang sa pera. Nakakasuka talaga. At naangahas ka pang mamura sa akin. Ang kapal ng mukha mo palaga. At naangahas ka pang lumaban sa akin. Ikaw na lalaki. Ay. Zhao Liping, usapan muna, wag gawing personal. Huwag mong gasgasan ang asawa ko. Ang magandang mukha ng asawa ko. Paano kami magpe-playing eksena pagkatapos nun? Liu Mei, hindi ako nakikipag-away sa'yo. Tingnan mo ang ugali niya. Hindi ka naman nagsalita. Siya pa ang naging masigasig. Liu Mei, alam kong mapagbigay ka. Siguradong hindi. Dahil lang sa konting pera. Masisira ang malaking plano. Di ba? Sa tingin ko, tama si Sun Wei. Anong ibig mong sabihin? Ayaw mo bang magbayad? Zhao Liping, alagi kang pabago-bago. Nakakasakit ng damdamin yan. Alaga, hindi ko talaga matatanggap to. Dagdag pa isa. Magdagdag na lang ng karagdagang kasunduan. Inapangako ko sa'yo. Ito na ang huling beses. Dagdagan ng 5 milyong piso. Zhao Liping, ang pangako mo, hindi na ako makapaniwala. Ilang beses ka nang nangako na. Inapangako ko, ito na. Ang huling beses. Karagdagang kasunduan. Ngayon na lang, naiintindihan ko na. Kasi nakita mo ang kilos ni Sun Wei. Kaya ganito mo ako tinatrato.
di ba? Naniniwala ako sa pagkatao ni Sunway. Naniniwala talaga ako. Pero asawa ko siya. Kung hindi ko siya papayagang kumulong sa'yo, hindi kanya tutulungan. Sunway, anong sasabihin mo? Sunway, sabihin mo agad sa kanya. Kung di magdadagdag ng pera, sumama ka sa akin. Umalis ka na. Kakabalik ka ba? Anong ibig mong sabihin? Tama na, Zhao Liping. Hindi kita susuportahan. Ikaw. Ngayon pati ikaw. Hindi mo na ako pinapakinggan. Gusto mo bang mag-alsa? Hindi tatagal ang tao kung wala siyang paninindigan. Nagtayo na ng entablado. Kailangang tapusin ng maayos ang palabas. Pabago-bago ka. Bahala ka diyan. Ang pinangako ni Sunway ay gagawin niya. Iyan ang aking hangganan. Ikaw. Hindi tama. Sobra, labis na kakaiba ang nangyayari. Si Sunway kailanman hindi nangahas na magpakakontra sa akin ng ganito. Nangyari ba kagabi? Na may natuklasan siya. Salamat kay Sunway na hindi nagbagong isip. Liu Mei, paalaala ko rin sa iyo, kung sakaliman kung ako at ikaw, ibunyag ang lahat ng ito. Makukuha mo pa ba ang iyong bilyong piso na mana? Alaga ba makukuha mo pa? Zhao Liping, aala-ala rin sa'yo. Ang paglabag ay may kaakibat na pananagutan at parusa. Parusa sa paglabag. Mas mabuti bumalik ka at tingnan ang mga patakaran sa paglabag. Huwag naman na. Mauwi ka sa lalo pang pagkalugi. Liu Mei, biro lang iyon kanina. Pasensya na. Masyado akong makitid ang isip. Hindi pa ako nakakita ng malaking pera. Gusto kong pagandahin ang buhay namin. Kaya nga humihingi ako ng dagdag. Sa totoo lang. Pwede rin namang hindi magdagdag. Hindi na. Hindi ka magagalit, di ba? Hindi ka naman gagawa ng gulo, di ba? Ay naku, hindi naman. Tayo ang matalik na magkaibigan. Hindi ko naman gagawin yan. Sabi ko na. Hindi naman ganun kabobo si Zhao Liping. Pagkatapos ng lahat, may isa pang pera pa. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong ayusin ko si Sunway para matupad ang plano. Naintindihan mo ba, Sunway? Ayusin mo ang sarili mo. Ikaw. Sa tingin ko, dapat kang humingi ng tawad sa asawa ko. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Bakit naman? Kasi, siya ang pinakamahalaga ngayon. Kakatapos mo lang siyang binugbog at sinigawan. Hindi mo siya pinapahalagahan. Kung sakaling magalit siya, tumigil siya at hindi na makikipagtulungan. Ano ang gagawin natin? Ang parusa sa paglabag. Kayong dalawa magkasama kayong magbabayad. Hindi naman maliit ang halaga. Ako. Nag-aaway lang ang mag-asawa. Normal yan. Tama ba, old son? Pero yung paraan ng pagutos mo, talagang nakakainis. Ikaw. O Sig, ako ang nagkamali kanina. Mahal. Hihingi ako ng tawad. Ayos, wala ka ng pakialam dito. Zhao Liping. Zhao Liping. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Galit na galit ako. Masamang araw talaga ngayon. Hindi mo nakuha ang pera, di ba? Wala naman. Sisi ko kay Sunway to. Kung anong panganyang tao. Parang nagbago siya ngayon. Laging kalaban sa akin ang dating. Zhao Liping, hindi mo ba sinabi na si Sunway ay parang alaga mo? Sasabihin mo siyang tumungo sa silangan. Hindi siya mangahas pumunta sa kanluran. Paano nangyari yan? Hindi mo ako sinaktan, di ba? Wala naman. Zhao Liping, anong nangyayari rito? Hinala ko kagabi. Na-detect ba ni Sunway ang may nangyari? Alam niya na nililigawan natin siya? Hoy, hinaan mo. Nasa labas tayo eh. Sakay muna payo, saka na usapan. May. Pasensya na sa kahihiyan kanina. Tama naman. Pero, ito kasi si Zhao Liping ang pinagtatawanan. Sa totoo lang, hindi siya bagay sa'yo. Wala talagang bagay o hindi bagay. Isa lang akong ordinaryong tao. Hindi. Hindi ka ordinaryo. Ang talino mo, kitang-kita. Responsible ka rin. Sa paningin ko, ikaw lang ang meron ako. Pero kay Zhao Liping, para lang akong duwag. Dapat daw hindi ako karapat-dapat sa kanya, kaya ako. Mahal, ang lambot ng puso mo. Ang pagkaloko niya ang problema, hindi ikaw. Bakit ka pa manghahiyang magsabi? Alam mo na naman lahat. Kagabi lasing ka, habang inaalagaan kita. Nagsalita ka sa tulog. Akala ko ngayong araw, lalabas mo na lahat sa kanya. Tapos ba, may naiwan ka pang damdamin para sa kanya? Hindi. Di ako nagpapadala ng kalokohan. Hindi ko siya pagpapatawarin. Pero ikaw ang pinakamahalaga. Ayokong masira ang plano mo. Mahal, ang bait mo. Hindi ako ganun kabait, di ba? Kailangan ko rin ng pera. Gusto ko ring yumaman. Gusto kong pagsisihan nila lahat. Magreregreto talaga siya.
Kailangan ko pa ng panahon. Mag-ipon ako ng ebidensya ng pagtataksil niya. Paghanda na ang paghihiwalay, gagawin natin to ng walang alanganin. Mahal, marami akong ebidensya. Gusto mong iharap siya? Kahit kailan, ihaharap ko. Kung magbibiro o magsisinungaling siya, walang kwenta yun. Matitibag ko siya ng todo. Matagal mo na siyang iniimbestigahan. Malinaw yan sa tanaw ng tagalabas. Sana hindi mo iniisip na. Kakatapos lang siyang magtaksi nitong mga nakaraang araw? Ang loko ko noon, sobra akong naiinip. Mahal, dahil mabait ka, akong iniisip mo na mababait din ang lahat. Mahal, huwag kang mag-alala na abalahin ka niya. Naghiwalay na kayo, legal na kayo ng hiwalay. Ngayon, ikaw ang asawa ni Limi. At mula sa isang bagay na to, lalong naging malina sa akin. Wala nang kahihinatnan, diborsyado na kayo. May, simula pa lang ba? Ikaw na ba ang nagdirekta ng buong palabas? Hulaan mo nga. Ganun nga. Pero bakit mo ginawa to? Bakit ka nagpupimilit? Hindi ko siya matiis. May napakagandang asawa siya, pero di niya pinapahalagahan. Gagawin kong magkamali siya ang todo. Mawawalan asawa at mapapariwara pa. Masakit pa yung hita ko. Ika'y nagpapatuloy sa pagpapahirap sa akin. Wala ka namang awa sa akin. Kumusta, Edping? Bumaba na ba ang galit mo? Paano mawawala yung gali? Si Liu Mei, ang isipin mo yun. At meron pa siyang penalty sa kontrata. Kung di mag-breach si Sunway, at ikaw ang mag-breach, kailangan mong magbayad ng 10 milyong piso. Ganon na ba kalaki ang kontratang pinirmahan mo? Ngayon pag-usapan to. Ano pa ang silbi nun? 1 milyong piso na puti-puti. Hindi ka ba pipirma? Nga. Basta hindi mo mulabag ang kasunduan. Pagkatapos, pwede pa rin. Kumita pa ng ilang milyon. Parang biglang suwerte na bumagsak. Makasaya ka na. Ngayon kumahimik ka na at hintayin ang resulta. Hindi yun. May bitag pa. Ano yun? Zhao Liping. Ang lahat ng natitirang balance. Ibibigay kay Sunway. Si Sunway hahati naman sa akin. Zhao Liping. Hindi mo ba sinabi na si Sunway? May duda na ngayon? Kayo ngayon. Pero hiwalay na kayo. Kapag nalaman niya ito, hindi ka makakakuha ng kahit 1 sentimo. Di ako. Hindi makakakuha ng kahit 1 piso. Hindi naman siguro. Kahit papaano nakatanggap naman ako ng 1 milyong piso. Di naman lugi. Nako, ang laki ng lugi ko. Saan ka naman lugi? Para makakuha ng prioridad sa rehistro ng kasal. Ako at si Sunwei, nung hinati namin ang mga ari-arian ng mag-asawa, ang alis ay, ang pangalan sa pagmamay-ari ng ari-arian ang hahatiin. Ang bahay at kotse, nasa pangalan ni Sunwei lahat. Kung tuluyang maitatala ang diborsyo, wala na akong makukuha. Hindi. Ibig sabihin, parang, pinatanggalan mo ako ng lahat ng pag-aari. Kukunin ko lang ang 1 milyon, kalahati ng bahay at kotse. Paano magiging 1 milyon yan? Sister Ping, hindi ba sayang yun? Wala namang natira. Wala na ba talaga tayo? Hindi pwede. Kailangan natin maging maingat ngayon. Kung may madiskubre si Sunwei laban sa atin, hindi ko na makukuha ang pangalawang 2 milyon ko. Hindi na natin mahahati iyon. Sister Ping, huwag kang mag-alala. Yung batang si Sunwei, malamang hindi pa nakakahawak ng ebidensya. Kung maroon naman, bakit naman siya magtatagal lang na tahimik? Maghahanap na siya ng paraan. Sisipa na agad, ibabagsak niya ang lamesa. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para sumilip muna sa sitwasyon. Kung hindi ako magiging kampante. Hindi ba sinabi mo, na dadalhin mo ako sa isang espesyal na lugar? Bakit dito tayo napunta? Naalala mo pa ba ang eskinita na ito? Siyempre naalala ko. Deti, nasa kanluran yung dorm na mga guro. Sanay na ako rito. Sikat tong kalye sa Kagulo. Nung bata pa ako, madalas akong niloloko at binubagbog dito. Dito ko. Nakakita ako ng multo. Multo, Mas nakakatakot pa kaysa multo. Sinubukan nila akong gahasin, pero hindi nila nagawa. Pero yun ang naging bangungot ng buong buhay ko. kaya yon ang dahilan kung bakit ayaw mo sa mga lalaki. Pero talaga namang mabulo tong kalye. Ngayon, hindi rin ito masyadong maganda. Babalik na ba tayo? Tingnan mo tong babae, ang ganda. Ang ganda na. Halika, ganda.
Sama ka sa amin, magkulitan. Anong gagawin mo? Lumayo, huwag kayong manloko. May batas dito. Tinataakot ninyo ako. Kung magpapatuloy kayo magloko, tatawag ako ng pulis. Ayaw niyong makulong habang buhay, di ba? Malaking bilangguan, yan. Mahal, Maghintay ka lang sa tabi. hindi ako alis. Maging mabuti ka. Tingnan nyo yung mga par. Mukha ba silang takot makulong? May naglakas loob na tumama sa akin. Ay, mahal. Nangahas kayo manakit sa asawa ng miss namin. Patayin muna, saka na kami arestuhin. Miss at ang mister niya. Okay lang ba kayo dalawa? Pasensya na, late ako. Mahal, ayos lang ba ang kamay mo? Ang dami mong dugo. Marimi. Marumi ang dugo mo. Kung ganon, ang mundong to, alagang di na malinis. Kung initsulto nila kayo, patayin ninyo sila. Ah, nagkamali po ako, eh. Hindi na po mauli. Huwag mo nang saktan ang sarili. Ipaubayan ninyo kay Lina ayusin to. Dalhin niyo silang lahat. Ayusin ninyo. Li, wag mo isipin na di ko alam. Na kayo ang nag-ayos ng mga to. Sinubukan nyo kasubukan ng asawa ko, di ba? Ah, Grab Basili. Naku, nainis na si Miss. Hindi totoo yan kay Lee. ayusin namin to mamaya. Kunin nyo muna ang gamot. Kasalanan mo to. Ibabawas ko ang isang buwang bonus mo. Pwede niyong bawasan ang bonus ni Miss. Bawiin ninyo 1 taon kung kailangan. Pero inosente si Lee. Ang nangyari ngayong araw, hindi ko pinlano. Paanong gagawin kung saktan kayo dalawa? Ayaw kong masaktan kayo. Naniniwala ka ba sa akin? Baka nag-aalala ka lang. Naiiwan ako ng asawa ko sa oras ng panganib. Mag-iwan ba siya sa akin? Ngayon nakita mo na, di ba? Tunay ang loob niya sa akin. Ah, nakakatuwa naman. Pero ang nangyari ngayon, hindi talaga ako ang nagordena. Yung test na to, hindi pa pala na-start. Hindi pa nagsisimula. Paano naman kayo nakarating ng ganoon kabilis? Sobrang bilis ng pagdating nyo. Naku, grabe naman. Alam ng buong bayan na ang seguridad sa Gozi Alley ang pinakadelikado, magulo at walang ayos. Minsan, may mga dayuhang manloloko pa. Narinig ko kasi sa report nila na naglalakad lang kayo roon. Kaya talaga kami nag-alala para sa inyo. Kaya nga nagdala ng tao. Tinutukan kayo nila sa Fruit Alley. Seryoso ba yan? Miss, pwede mong tingnan ang log sa supervision team. Kung poprotektahan ba ng bana mo ang test mo, medyo huli na yan. Magdadalawa. Parang hindi nag-actor yang mga yon. Hindi takot pumasok na kulungan, grabe. Takot nga sa sinasabi ni Lee. Magapulubi at kriminal na gumagala. Bana, malinaw sa inyo. Mukhang tumanda na ako. Hindi na ako kasing gamit. Nakakainis na ako sa iba. Pero hindi naman ganoon kalala. Gagamitin pa ang buhay ninyong dalawa. Nagmamadali lang ako. Biro lang. Sige na, Tatay Lee. Pasensya na, nagkamali ako sa hinala. Salamat at dumating kagad. Walang anuman. Trabaho ko yan. Dapat pasalamatan ng bana. Buti na lang nandyan siya. Kung hindi, maulit muli ang paghihirap ng Miss. Si Matandang Lee, kahit mamatay pa siya, mahihirapan pa rin siyang makawala sa sisi. Pinoprotektahan ang asawa niya. Hindi ba dapat ganoon? Magkasama sila sa hirap at ginhawa. Pero kapag dumating ang malalang problema, madalas umiilag ang iba. Karaniwan na iyan, naku. Salamat, mahal. Mahal, kung may ganyan uli, tumakbo ka muna. Para habang nagsusumikap ako, wala akong alalahanin. Huwag kang mamatay. Mamamatay din ako kasama mo. Naku, ew. Anong sinasabi ni Miss? Ikaw at ang mister mo, tiyak magtatagal kayo hanggang pagtanda. Lahat magiging maayos. Dahil sa nangyari ngayon, naniniwala ako sa supervision team. Angat ang puntos ninyo. Hindi magtatagal. Kayo dalawa ay tuluyan na makakapasa sa pagsubok. Mahal, nasugatan ng kamay mo ngayon. Hayaan mo, ako na ang maghuhugas. Hindi na. Ayos naman ang kaliwa kong kamay.
kaya ko na mag-isa. Anong hiya? Hindi naman ito unang beses. Iba to. Noon lasing ako, nalito lang. Gayon gising ako. Sabi ko, kaya ko naman. Nasa villa tayo dito. Hindi ka pamilyar sa banyo rito. Mas mabuti ako na ang tumulong maghugas. Sage. Tara na. Ay! Nakalimutan kong tulungan kang maligo. Ang galing ko ang isang damit. Ako na ang mag-aalis ng damit mo. Sino yan? Zhao Xiong. Kapatid na lalaki ni Zhao Liping. Alam ko siya. Siguro nagkaproblema na naman siya. O kailangan ulit ng pera. Wala namang iba, yun ang laging dahilan. Naku, wag mo na siya alalahanin. Mas importante na maligo tayo. Ano yan? Sabutin ko na lang muna ang tawag. Tungkol sa impresyon ko kay Zhao Liping. Tiyak gagamitin niya si Zhao Xiong. Tinitest niya ako. Titingnan niya kung ano yon. Sige, sagutin mo na. Sun Wei, ano bang nangyari sa'yo? Mayon mo lang sinagot ang tawag ko. Ang taong to. Walang respeto sa'yo. Hindi ka man lang tinatawag niyang manugang. Nasa paliligo ako. Anong meron? Birthday ko na yon, hindi mo alam? Naalala mo ba ang birthday ko? Hoy, ano tong tono mo sa akin? Gusto mong sabihin ko kay 8 ko, mag-away siya sa'yo. Tingnan natin paano ka lalabas diyan. Saiji, ano bang gusto mong gawin? Ang late naman nito. Umalis ako para samahan kang mag-celebrate ng birthday mo. Hindi na kailangan yan. Nasa party na ako kasama mga kaibigan. Pero wala na akong pera. Mag-transfer ka ng 20,000 para ako na ang magbayad. Grabe, may mukha pa siya. Hanapin mo na lang ang et mo. May pera naman siya. Walang kwenta yung sinasabi mo. Dati ba hindi ikaw ang nagbibigay sa akin? Dating nga, pero iba na ngayon. Hindi mo ba alam na nag-divorce na ako sa kanya? Ano, naghiwalay na kami. Huwag mo na akong tawagan muli. Binunot niya ang linya. Ano pa ang sasabihin mo? Tahan ka muna, Zhao Liping. Huwag magpanik. Kumpirmado ko na. Sinusubok ako ni Zhao Liping. Sobrang sumisuporta siya sa kapatid niya. Birthday ni Zhao Xiong. Hindi siya mawawala doon. Tingnan mo, mamaya tatawag siya, makikita mo. Mahal, anong problema mo? Si Xiao Chong ba yun na kasama mo? Humihingi siya ng 20,000 para sa birthday niya. Bakit hindi mo na lang ibigay sa kanya? Ikaw, anong nangyayari sa'yo? Ikaw ba talaga? Anong ginagawa mo? Bakit may tunog ng kubig pa? Nasa banyo ako, naghahanda maligo. Natutok lang kasi nung sinubukan ang tubig, nasunog konti. Kumatawag ka habang naliligo. Ang dami namang CCTV sa villa ni Liu Mei. Hindi ako nasa banyo. Paano mo nakuha ang tawag ko? Grabe, ganoon ka ba? Sobra. Hindi mo ba sinabihan ako na? Sumunod ng todo kay Liu Mei. Paano naman? Ayaw mo na ba ng final payment? O sinasamantala mo lang para magwala? Huwag, mahal. Hindi ko sinabi kay Zhao Xiong tungkol sa atin. Yung tungkol sa atin. Ayos, pakialaman mo si Zhao Xiong. Kung napahiya si Liu Mei dahil sa'yo, hindi namin kayang bayaran, mababangkarot kami. Ang bait mong asawa. Alam ko, nagkamali ako. Huwag mo sigurong sabihin kay Liu Mei, ha? Saji, bababa na ako ng linya. Liu Mei, susunod, kaya ko na mag-isa.
Alaga ba, hindi mo na kailangan ako? Talaga. Tingnan mo. Itinaas ko ang kamay ko. Di tatama ang tubig sa sugat kong ganito. Sige na nga. Sige, lilipat muna ako sa tabi. Sabihin mo lang kapag kailangan mo ako. Tatawag ka na lang uli. Tandaan mo, sa huli mag-asawa pa rin tayo. Salamat. Mukhang na-overthink lang tayo. Hindi pa nga alam ni Sunway na ako, na nililigawan kita sa likod niya. Parang ganoon nga ang tunog. Anong ibig mong sabihin? Parang, sigurado yan. Natatakot siya na ako at si Zhao Chong magkakaroon ng gulo. At saka, sabi pa niya hahatiin raw niya ang natitirang bayad ko. Sinabi ko nga naman, 2 hanggang 3 taon na akong nagpapalabas-labas out there. Hindi naman niya napansin. Bakit niya naman ito mapansin ngayon? Hindi ganyan yan. Ikaw, nagkakaroon ka na ng relasyon ng 3 o 4 na taon. Kailan pa tayo nagkakilala? Mga hindi pa umaabot sa 2 taon, di ba? Batang yon, hindi importante. Ang importante, malapit na akong makakuha ng mga ilang milyong piso. AMEA. Ang gwapo ng pagkabastos nitong tao, palipat-lipat. Siguro marami siyang sabit-sabit na babae. Bakit mo ako pinagmamasdan? Tara na, punta na payo para ipagdiwang ang kaarawan ni Xiong. 8 Ping. Yung 2 milyong nasa likod mo ba dumating na? Ilang ibibigay mo sa akin, ha? Ibibigay sa'yo. Ako lang yata 2 milyon. Bibigyan pa kita. Anong ibig sabihin nun? Hindi mo sinabi dati dadalhin mo akong yumaman? Nagbibigay pa ako ng mga plano sa'yo. Pinaliligaya pa kita. Ngunit sa huli, wala akong natanggap na pera. Ikaw naman, parang hindi ka gaanong nakatulong. Kaya naman maliit lang din ang hatian sa'yo. Ganito na lang. Hindi mo ba gusto yung motor na yun? Bibiliin kita ng ate mo. Mga ilang libong piso lang yan. Parang tinataboy mo lang ako. Inakala mong pulubi ako. Magkano ba ang gusto mo? Hindi bababa sa 1 milyon. Bakit hindi ka na lang nagnakaw? Aba naku, huwag mo akong sabihin ng ganyan. Pero hindi ba't ganun din ang ginagawa mo? Kumukuha. Gabe, ang misteryoso naman. Kung ganyan ka, masasaktan ang puso ng ate mo eh. Kung alam ko palang tong sikreto na to, hindi ko na sana sinabi sa'yo. 8. Pero kung ganun ang ginawa mo, sasaktan din naman ang puso ng bunso. Sage, ibigay ko na lang sa'yo 200,000 piso. Magpakumaba ka naman at umintindi ka. Wala naman masyadong kita ang ate mo ngayon. Sister, itong perang ito ang pang-pension ko. Sige na, hindi na kita hahabulin. Ako na ang kakuhang 5 milyon. Hoy, saan ka pupunta? Pupunta ako kay MS Liu Mei. Huhugutin ko siya ng pera. Huwag kang magpadalos-dalos. Baka magkaproblema ka. Anong problema ba ang mangyayari? Nakalagay sa NEA na pinirmahan mo, Zhao Liping. Ano ang kinalaman nun sa malaking alimango ko? Tama naman. Teka, pahugutin mo siya ng 10 milyon. Hati tayo, ig-isa kalahati. Tatay Lee. Ang galing mo pa rin, parang bata. Ang bilis ng passing mo. Hindi na ako makahabol sa inyo. Laban lang ha. Ha. Ay naku, dahil na rin sa master natin ang lahat nito. Sinadala niya sa akin ang disiplina. Takbo na takbo ng halos isang buhay. Hindi na yata siya gustong huminto. Ang lakas ng katawan ninyo. Mabuhay pa kayo ng matagal, para maalagaan pa rin si Ami. Ikaw, bata. Parang mas kapitalista ka pa kay master. Kung mabubuhay ako ng matagal. Ibig sabihin ba ay ako ang mag-aalaga? Hindi naman. Sana talaga, si Tatay Lee, manatiling malusog. Nakikita ko. Kita naman, tinatratuhin ninyo si Ami na parang totoong apo. At si Ami naman, tinatratuhin kayong parang totoong lolo. Wag nang puro papuri. Asawa niya, siya mismo ang mag-aalaga. Ako ba? Kapag naayos ko na ang bagay na to, magre-retiro na rin ako. Magkakaroon pa ako ng romantikong huling pag-ibig. Magkakahanap ako ng kasama sa pagtanda. Naku, sasampalin ka diyan. Hindi naman. Sana talaga si Lee, may saya sa kanyang pagtanda. Dahil, noong binisita ko ang lola ko, ramdam ko talagang mag-isa siya. Ikaw naman. Baka gusto mong ipakilala ang lola mo sa akin. Pwede rin naman. Kung sasama siya kay Lee, bubiti ang kalusugan niya. Peste ka.
Mali ang sablay mong plano. Hindi ako mahilig sa babae. Ano? Silly. Anong ibig mong tanungin? Sabi mo na. Paano mo nalaman na may pagdududa ako? Siyempre. Kung hindi ka lalapit sa akin, bababa ang true feeling score mo. Kahapon, dalaga pa siya. Unang beses ko ba siyang dinala sa Fruit Alley? Pag-uwi niya ng gabi, nagkakaroon siya ng bangungot. Kung tunay mong inaalala siya, siya ang tatanungin mo kung bakit. Tama. Kahapon, nagkaroon si Ami ng bangungot. Hawak-hawak niya yung student ay niya. Doon lang siya napakalma ng kaunti. Ano bang nangyari sa Fruit Alley? Ano ba ang kwento ng student ay na yon? Sa totoo lang, detalyado. Hindi rin ako masyadong sigurado. Wala nang nakakaalam maliban sa kanya. Sabi niya, muntik siyang gahasin. Yun alam ko. Tumakas yung mga nang-api sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa nahuhuli. Nang dumating siya pauwi noon, wala siyang alam sa sarili. Parang nawawala ang buong pagkatao niya. Hindi na siya makapagsalita ng maayos. Naku, 10 taong depresyon, grebe. 10 na nga. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya gumagaling. Lalo na sa aspeto ng damdamin, medyo antilalaki siya. Sobrang tagal na, marami namang magagaling na lalaki na humahabol sa kanya. Pero tinataboy niya sila lahat. Pero hindi naman ako niya tinataboy. Nga. Ikaw ang nag-unang lumapit sa kanya sa loob ng maraming taon. Ikaw lang ang nag-inisyate na lalaki. Parang, hindi mo rin alam bakit. Naku, parang hindi mo talaga alam. Bakit nga ba? Hindi ko alam. Kilalang-kilala mo ba si Ame 10 taon na ang nakalipas? Hindi ko siya kilala. Wala kayong naging pagkikita man lang. Ang ganda kasi ni Ami. Kung nakita mo, siguradong naalala mo. Luwag. Teka. May naalala ka ba? 10 taon nang nakalipas ako. Nagkaroon din ako ng depresyon noon. Baka pareho lang ang pinagdadaanan natin. Ay, ikaw din nagdepresyon. Yun ang pinakamahirap na panahon ng buhay ko. Sobrang sakit. Dapat sana naghahanda ako ng kasal. Pero ang kasintahan ko, bago ang kasal, nagtaksil dahil natakot daw sa pag-asawa. Pinagtawanan ako. Sunod-sunod pa, nasangkot sa aksidente ang magulang ko. Naubos ang pera ng pamilya. At iniwan ako nila. Eti lolo at lola, pati ang lolo sa kabilang panig. Hindi kinaya ang pagpanaw ng kanilang mga anak, kaya sumunod din sila. Nako. Ang tao, ha? Sa buhay na to, mayaman man o mahira. Walang madaling daan, naku. 6 na buwan lang. 5 kamag-anak ang personal kong inilibing. Parang naging eksperto na ako sa lamay. Ako naman, pakiramdam ko. Saksi na malas ang buhay ko. Nakakasama ko pati langit at lupa at kamagkaibigan. Ano bang silbi na mabuhay? Mas mabuti pang mamatay na lang. Paano ko naitawid yon? Dapat kong pasalamatan ang lola ko. Hindi ko siya napatay, salamat na lang. Tapos kami ni lola. Nagkakandemay at nagkatuwang. Bini-bini. Huwag mo siyang sabihan tungkol doon. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Pinag-usap namin. Ang perpekto mong sarili. Bakit mo nagustuhan ang tulad-tulad lang akong ako? Sa mundo ko, ikaw ang perpekto. Ay naku, ay naku, ay naku. Maagang umaga pa lang naman. Ni wala pang almusal. Ang dami ninyong pinapakitang sweet. Grabe ang iye. Ay, talaga, malamig na ang puso ng tao. Umalis na. Panahon na bang gayon para mabilis maka-enroll? Hindi naman dahil magaling ka magturo. Ah, tama. May ipapakita akong bagay sa'yo. May ilang tao na hindi na kayang tumigil. Uy, sino naman yang lalek? Unang beses ng boss. Nagdala siya ng lalaki sa opisina. Mukhang nagets na ng boss. Maganda ang panlasa niya. Nga, ang pogi ng boss. Ang opisina na ito. Ang ganda at leki. May iba ka pang kumpanya? Hindi mo ba sinabi na wala kang planong magtayo ng negosyo? Ang gusto mong sabihin ay, palagi mong sinasabing hindi ako seryoso. Sa trabaho, di ba? Kasi boss ako. Di naman pwedeng puro takbuhan lang araw-araw. Ang kumpanyang ito, ang asikaso ang pribadong ari-arian ko.
At inaayos ang aking buhay. At gumagawa din ng ilang investments. Kabilang ang Guyo Culture. Na-trace ito ang boss. Ang may-ari ay si Huang Shan. Ito ang kanyang impormasyon. Salamat. Sige, kayo na lang lumabas. Huang Shen. May medyo impresyon ako sa kanya. Matalik na kaibigan ni Zhao Xiong. Mukhang hindi pa rin kumakasya si Zhao Liping. Tanga talaga siya. Hindi niya alam na sa kontrata. Mayroong enin. Baka akala niya na ibang tao ang nagbanta sa akin. Anong kinalaman niya rito? Grabe, bobo at salbay siya. Noon na silaw ang mata ko. Bakit ko siya kinuha? Ano nang bagawin natin ngayon? Tawagin muna si Huang Shan, kausapin natin. Gusto lang niya talagang pera. Ako naman, may pera naman ako. Gusto kong idirek ang isang magandang palabas. Hindi. Ikaw naman ang mag-direct ngayon. Si Huang Shan, rin siyang kalaguyo ni Zhao Liping. Matagal na niya akong niloko. Yung mga di nakakaalam, akala nila na gusto ko pa. Huwag kang masyadong magalit. Itong bagay na to, gusto ko sanang humanap ng tamang pagkakataon para sabihin sa'yo. Ngayon na lumabas na si Huang Shan, ito, ibibigay ko na sa'yo para mailabas mo ang galit. Sage, ako ang magdidire. Sisiguraduhin kong hinding-hindi na sila makakahon. Liu Mei. Grabe, ang grandeng opisina mo. Ang sarap talaga kapag may pera. Anong ginagawa mo? Pumasok ka sa teritoryo ko, dapat sundin mo ang mga patakaran ko. Kung hindi, lumayas ka. O Sage, kaya mo yan. Kunin mo na ang pera. Kunin mo. Anong perang kukunin? Anong ibig mong sabihin? Nilalaro mo ba ako? Hindi ba napag-usapan na yan sa telepono? Ibigay mo sa akin ang isa, 0 milyong piso. Pupunta ako, pipirma at aalis na. Dapat na pag-usapan muna, di ba? Ginoong Huang, paano mo nalaman ang tungkol sa akin? Ako. Nakikinig lang ako mula sa kabilang peder. Kung ganoon, paano mo naman ako nakilala? Ngayon naman kilala mo na ako. Miss Liu Mei, ikaw at ako. Simple lang. Ikaw ang magbabayad. Pipirmahin ko. Tigilan mo na at umalis ka na. Pwede bang bawasan ng kaunti? Ang bilyong piso naman ako. Hindi ko pa naman ito na-inherit. Maglabas kang isa 0 milyong piso. Medyo mahirap naman yan. Miss Liu Mei, hindi naman ako umiibig sa pera. Basta, tapos mo si Sun Wei na yan. Siguraduhin palayasin mo siya. Ako na ang gagawa bilang asawa mo. Pagdating sa perang Ikaw ang talagang walang kwenta. Ikaw talaga, parang pala ka na nagnanais ng swan. Nagnanas ka sa boss namin? walang usapan. 10 milyong piso. Huwag magkulang kahit isa. Titiyakin kong wala kang pag-asa dito. Boss, Analo ka. Pirma ka. Kasunduan. I-transfer ko ang pera. 10 milyong piso. Talaga, ipadadala ko. Haha. Nasa'yo na ang pera. Kailangan gawin mo ang sinasabi mo. Huwag mo na akong i-extort muli. At huwag mong sirain ang plano ko. Huwag kang mag-alala, Liu Mei. Isa lang to sa akin. May paninindigan pa rin ako sa daan ng gulo. Pero isang beses. Sapat na yan para makulong kang matagal. Ano? Sunway. Anong klaseng ginagawa ninyo to? Anong ginagawa ninyo? Paninikil na 10 milyong piso. Huang Shan, ang kapal na mukha mo. Niloko mo ako. Ikaw mismo ang tumalon sa hukay mo. Ipapaliwanag ko sa'yo. Ang 10 milyon ay malaking halaga. Pwedeng makulong ka ng 10 taon. Mawawala ang lahat na meron ka dahil sa multa. Kalokohan. Wala akong ganun. Pangingikil. Hindi ako ganun. Ang NEA na ito. Mga text at record ng tawag. At ang CCTV sa opisina ko. Lahat yan ay matibay na ebidensya. Huang Shan, hindi ka makakatakas. Liu Mei. Alam ko na nagkamali ako. Mapagbigay po sana kayo.
Patawarin niyo na ako, pakiusap. Apalampasin kita. Depende yan sa muod ng asawa ko. Ngayon, siya ang may pasya sa bahay namin. Sunway, ako, kaibigan ni Zhao Chong. Tingnan mo na lang, para sa dangal ni Zhao Chong. Patawarin mo na ako ngayong isang beses. Magpapasalamat ako buong buhay ko, Sunway. Zhao Xiong. Siya lang ang laging kumukuha ng pera ko. Yung tamad na laging nanggugulo. Tanga. Hemi, anong karangalan meron siya? Hindi ba si Zhao Chong bayaw mo dati? Hindi na. Naghiwalay na kami ni Zhao Liping. Oh, marunong ka pala magsabi. Tingnan mo naman. Sa mukha ni Zhao Liping. Papalampesin kita ngayon bilang pabor kay Zhao Liping. Alam mo na lahat, di ba? Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mo na lang gawin. Sunway, mali ako, Sunway, mali ako. Seryoso, nagsisisi ako. Lahat ako. Si Zhao Liping na bakla. Siya ang nangakit sa akin. Sunway, patawarin mo na ako ngayon, okay? Pakawalan mo na ako, Sunway. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Binigyan niya ako ng sombrero. Berde pa yon. Kaya kailangan kitang bigyan ng pulseras na pilak. Ang asong huwang siya na yan. Bakit hindi sumasagot ng tawag? Naku. Nakuha mo na ba ang pera? Bakit hindi mo sinasagot ang telepono ko? Hindi mo naman siguro kinuha yung pera. Inabandon mo na ako, di ba? Bumalik na si Huang Shan. Mahal, bakit ka uwi na? Akala mo sino naman? Hindi ka ba kasama ni Liu Mei? Mas importante ang ginagawa niya. Huwag mong sirain ang plano. Gayon pa lang. May mas mahalagang bagay pa kaysa dito. Zhao Liping. Mukha kang. Hindi ka masaya, ano? Ano ba yan? Ako, yung nagbukas ng pinto. Ako, yung umuwi. Mahal. Ano ba ibig mong sabihin? Gusto mo ba na? Si Huang Shan ang umuwi. Yung nickname mo sa WeChat. Big Yellow Yell, di ba? Ako? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam mo naman. Ako. Ano ginawa mo kay Huang Shan? Wala naman. Panginikil. 10 milyong piso lang. Nagtapat siya ngayon sa enforcement office. Ako. Ikaw ang nagutos. Hindi ako. Mahal. Hindi ako ang nag-utos. Gawa niya yun sa sarili niya. Siya mismo. Naging sakim siya. Gusto niya ng mas maraming pera. Ako. Gusto ko lang ng 2 milyon. Sapat na ang 2 milyon. Seryoso. Mahal. Nag-divorce na tayo. Tawagin mo na lang akong Jisun. O tawagin mo akong Lolo Son. Son na apo. Mahal. Ako. Mahal. Mali ako. Bakit ka lumuluhod? Gusto pa rin kita. Ang taas ng tingin mo sa sarili. Lolo Son. Huwag mo rin akong lokohin. Si Huang Shan ang gumawa noon. Wala yang kinalaman sa akin. Nakatagbo lang ako ng iba. Higit pa rito. Hiwalay na kami. Anong magagawa mo sa akin? Ikaw ang nagtali. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Wala talaga akong magawa sa'yo. As if ayaw ko pang pansinin ka. Ikaw. Ngayon tumutulong lang talaga ako. Buksan lang ang pinto. At linisin lang ang basura sa bahay. Anong basurang nililinis? Yung ikaw. Ikaw. Liu Mei. Ano to? It's Zhao Liping. Sabi ni Huang Shan na chinantage niya ako. Ikaw ang nag-utos. Sa tingin ko, paninira yata to. Kaya, nagdala siya ng mga alagad ng batas dito. Wala akong kinalaman. Sariling ideya niya yon. Zhao Liping, syempre willing ako. Pinaniniwalaan kita. Kasi best friend naman tayo. Pero nagtatanong ako. Ano? Ang usapin na to, hindi ba hindi dapat malaman buong mundo? Dapat tatlo lang tayo ang nakakaalam, di ba? Paano niya nalaman? Ang tungkol sa atin? Ako. Aksidente kong nasabi. Ang di sinasadya mo. Parang paglabag na. Sa NEA yun. Ipapaliwanag ko sa'yo. Sa mata ng batas, walang konsepto ng aksidenteng nasabi. Paglabag sa patakaran. Double ang danyos. Ikaw, kailangang magbayad ng 12 milyong piso. Pang-udyok ng krimen. Itinatala bilang pangunahing salarin. Isang extortion case na nasa milyong antas. Ang unahing salarin. Pwedeng makulong, hindi bababa sa 10 taon.
Dapat ba kitang batiin? Mahal, nagkamali po ako. Tulungan mo ako, ayokong makulong. Habang nagtatamasa ka ng ligaya, naisipan mo bang tulungan ako? Tumulong ka para sa aming kasal. Zhao Liping, nagkamali ka kaya may pananagutan. Wala nang makakatulong sa'yo. Tapos na. Tapos na ang buhay mo. Dati meron kang pinakamaligaya mong kasal. May asawa kang sobrang nagmamahal sa'yo. Pero hindi mo pinahalagahan. Ito lahat ay dahil sa sarili mong pagkakamali. Ako ang may sala. Huwag kayong lumapit. Zhao Liping, ano ang gagawin mo? Huwag kang lumapit. Mayroon pa akong 2 milyon. 2 milyon pa ang hindi ko nagastos. Ayokong makulong. Hindi dapat ganito ang takbo ng kwento ko. Xiao Ping, hindi ka pa ba napapansin? Nasilaw ka ng pera. Buhay na payapa. Bakit hindi ka masaya? Huwag mo akong palakihin ng basura. Sun Wei, Liu Mei, lahat kayo, layas kayo rito. Kung patuloy kayong pumipilit. Atawagan ko si Li. Hindi mo inakala yon, ang butler mo. Tumawag siya sa akin dati. Noon, sinasabay pa ako ninyo. Sinabi ko na kami ni Sun Wei. Naghiwalay dahil hindi nagkakasundo ang ugali. Pero ngayon, atawagan ko siya. Sasabihin ko sa kanya, lahat ng ito ay isang planong inihanda mo, Liu Mei, para sa bilyong piso naman na. Hindi. Huwag, Zhao Liping. Kung wala ng pagpipilian, hahayaan natin si Emmy na huwag na ipursedye ang paglabag mo sa kontrata. Hindi ka papabayarin. Pero mapupunta ako sa kulungan. Ayoko ng kulungan. Hindi ninyo ako dapat isakdal. AMEA, gawin mo nga. Hindi ako nagmamalasakit. Hindi ka ba natatakot na mawala sa iyo ang bilyong piso na mana? Hindi ka ba natatakot na hindi mo makukuha? Anong ipinapanggap mo? Zhao Liping, mahilig ka sa pera. Kaya akala mo ang buong mundo. Ganon din, mahilig sa pera tulad mo. Akala mo mabibiling pera ang lahat. Akala mo napakahalagang bilyong piso na mana. Pero para sa akin, pera, hindi mabibili ang totoong pag-ibig. Anong kalokohan yan sinasabi mo? Mayroon ka ng dati. Sa mundong ito, ang pinakamahalagang bagay, ang iyong asawa, mahal ka niya ang sobra. Handa niyang ibigay ang pinakamaganda para sa'yo. Tiyaga siya at hindi nagreklamo. Tumahimik ka. Pero makasarili ka. Walang prinsipyo. Wala kang respeto sa kanya. Dinudurog mo ang pinakamahalagang pag-ibig sa mundo. Liu Mei, ano ba yung sinasabi mong kabaliwan? Atawagan ko na ako. Gusto ko lang siyang hilahin palabas sa putik. Kahit alam kong, nagkaroon kang relasyon habang kasal, hindi mo siya pinatawad. Pero dahil iniisip niya ka, handa akong bigyan kang kaunting kompensasyon. Ano? Yung bilyong piso na mana mo, panlilin lang to, di ba? Hindi kita niloko kailanman. Bago pa man tayo naging magkaibigan. Sinabi ko na sa'yo, Sun Wei, siya ang pinakamahusay na asawa sa buong mundo. Kung ako ang nasa posisyon mo, ialagaan ko siyang buong buhay ko. Pero hindi mo talaga ako pinaniwalaan. Hindi. Liu Mei, ano ba talagang sinasabi mo? Ang gusto kong sabihin, hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal niya. Hindi ka karapat-dapat. Huwag mo akong sermonihin. Sinira ninyo ako. Hindi ko kayo palalampasin. Zhao Liping, kumusta ka? Anong meron? Li, ang asawa ng inyong misis. Pek siya. Naglalaro lang sila. Lahat gawa ni Liu Mei. Niloko ka niya para sa bilyong piso na mana. Alam ko, Ano ang sabi mo? sinasabi ko, ang lahat ng ito, matagal ko nang alam na palabas lang. AMEA. Narinig ninyo, ang butler ninyo. Lahat nila alam nagpapanggap ka. Hindi mo na makukuha ang bilyong piso na mana. Sinira ninyo ako. Sisira ko rin ang plano ninyo. Sasaktan natin ang isa't isa. Sabay tayong magwawakas. Zhao Liping, pakihintay muna, huwag kang magwala. Ah. Ang dalaga namin ay mula sa pamilya Liu. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng bilyong piso na mana. Kapag nahanap niya ang tunay na pag-ibig, kahit anong paraan, pasok sa proseso. Hindi tama. Pero niloko ka niya. Ako katulong lang. Hindi naman siya unang beses na niloloko ako. Hindi ba may ganoon kayong? Koponan ng taga-subaybay kayo. Umaarte lang siya. Gustong-gusto ng aming koponan ang manood ng palabas. Hindi ba pwede? GNG, Zhao Liping, huwag ka ng tutol. Sana mag-enjoy ka sa 10 taon mo sa bilangguan. Ayos ka lang. Mahal, hindi ka ba magagali? Bakit pa ako magagalit? Wala to sa pahintulot mo. Ang nagdidirect ng eksenang ito. Matagal nang hindi na bahagi ng palabas. Kailan yun nangyari? Nang nasa villa kami. Nakita niya yung litreto mo nung high school. Akala ko panalo na ako. Analo sa ano? Napanalunan kita. At napanalunan ko rin ang buong mundo. Gusto kong ikasal mo ako. Sasang-ayon ka ba? Handa akong buong puso. Lee, may problema ka ba? Itatanong mo sa akin. Hoy, binata, may tanong talaga ako sa'yo. Sinabi ni Liu Mei na itakda ang kasal. Sa Abril 20,
Sabi niya kailangan sa araw na yon. Alam mo ba kung bakit? Ang araw na yon ay ang guyo. Guyo nga. Araw na pinakaayaw ni Liu Mei. Isang gabi, 10 taon na ang nakalipas. Sa araw ng guyo. Alam ko, araw na yon ang araw na nag-ugnay sa atin. Ano ang naalala mo? Noong nag-night run tayo ilang araw lang, bigla ko naalala. 10 taon nang nakalipas. Nasa Gozi Alley ako. Huwag kang gagalaw, huwag lumaban. Lumayas kay. Layas? Tulong. Tulong naman. Naglalaro lang kami kasama ang kuya. Hoy, babae. Kakles. Ipakita ang student ay mo.